Okay. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at magandang gabi sa ating lahat ng mga Pilipino nasa mga kayong panig ng mundo. Today po ay maglo-launch po ang Talakayan 3K Online ng panibagong programa. Ito ang tinatawag namin Lakbay ng Buhay. Itong programa na ito ay naisip namin ni John para naman maglabas tayo ng mga istorya na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon. Dahil sa panahon nga ito ngayon na hinaharap natin mga pagsubok, andyan ang pandemya, kakulangan ng trabaho, at ay yung mga pangamba dahil sa sitwasyon ng COVID-19. Ang kailangan natin ngayon ay istorya ng magbibigay ng pag-asa. So, John, ano ang masasabi mo itong ating programa ngayon, John? Maganda ito. Makakatulong sa mga taong nawawalan ng pag-asa na ito yung isang magandang halimbawa ng against all odds talaga and succeeded. So, kung kaya niya, kaya natin. Yun ang ano dito. At kami ni John ay natutuwa naman, masaya kami dahil unang pinaunlakan kami ng isang kaibigan na kung sinasabi nila meron pang mas mahirap sa taga, itong panauhin natin ngayon, ay siguro nakakaangat lang ng konti. Ito po si Joel Longares. Nasa Amerika siya ngayon, kanina tumawag na, but he will be online in a few minutes, just waiting for his entry dito sa platform natin. Pero si Joel, siya magkikwento siya mamaya sa atin mamaya kung anong dinaanan niya sa buhay. Dahil sa pusmus na edad na 10 years old, siya ay nag-aararo na sa bukid dahil sa kahirapan. Ikaw dyan, ikaw, nanggaling ka na rin ng Australia. Ako, nanggaling na rin ako ng Amerika. Napunta tayo sa mga lugar na yun dahil sa pangarap nating gumanda ang buhay. How did you feel being out of the country, working in Australia, and leaving behind your kids, your relatives? How did you feel about it, John? Uh, there were aspects na na nasasagot sa paglabas ng bansa. Una is yung economical aspect. So, financially, maganda yung situation doon. Pero you're living in a foreign country. Iba yung nakagawian mong buhay, iba yung values. So doon is trabaho. Kung gusto mong mag-enjoy, kailangan mong iplano. So wala yung style dito sa Philippines na magkayayaan. Let's go. Doon, Oh, yeah. kailangan iplano mo. Oh, next weekend, anong gagawin natin? Ako dyan, Ipaplano mo lahat kasi maglalaba ka, magmomow ka ng lawn, yeah. I know. Alam mo dyan, ang ano talaga is, kamukha ako when I was in the US. Siyempre ako, nandun ako, mga bata, yung wife ko nandito pa noon. Pumunta, yung experience ko talaga ma-feel mo is, iba talaga pag nasa sarili mong bansa. Was when we went to Disneyland sa Anaheim. Yeah. Ano kami dyan, sa It's a Small World. But habang nanonood ka, because when I left the Philippines, my youngest was only 10 years old. So, 10 years old, the youngest. Oh, no, not even 10. 5 yata, or something, 5, yeah. 5 years old, yeah, 5 years old. So, mafe-feel mo talaga. Mafe-feel mo talaga yung absence nila. Pero, sakripisyo yan. Sakripisyo. So, itong ating panauhin ngayon ay isa rin nagsakripisyo. From mambusaw, sumugal, hinarap niya ang kanyang nilabanan ng kahirapan at nagpunta ng Amerika. But he had bigger dreams than America. He went to Saudi Arabia and finally settled in America. But again, nasa atin yun. Ang buhay natin, tayo ang nagmamantusan. Although meron tayong destiny bawat isa, tayo ang magtutulak kung para makarating sa destiny. Ikaw dyan,
what do you think about destiny in life? Do you believe in destiny na providential and God-given yan? Provided by us? Provided by God to us? Yes, at saka marami ng beses akong yung mga answered prayers. Mga iniisip ko pa lang paano kaya yung ganito tapos may sagot na kaagad. Ang minsan pa seconds lang may sagot na. Nagugulat ako. Well, He is always there. I know He is always there. At the time na you need the help most, He is there. Yeah. Basta And you just have there are also Oo. times na this is what I like and it doesn't happen. And then later on na lang when you look back, ma-realize mo ay mapapahamak pala ako kung nangyari yun. Maganda pala yung nangyari sa akin. Yun yung sabi nila, God works in mysterious ways. Kaya nga, darating talaga, darating. Ako, I remember one time dyan na nasa US ako. Mayroon akong sakit. Alam mo naman, it's very expensive to go to hospital sa doktor sa US. So I called up my friends. I thought, eto that I reached the point that accepted ko na I'll be good. I'll not wake up eh. Pinalabas ko na yung mga insurance policies ko. I made instructions. Kasi yung isang anak ko na doon, yung yung daughter ko doon pinanganak, alam mo naman, at 18, they live their own lives. Yes, So, sinulat ko na. But I accepted it na. I mean, doon mo nakikita na the more that the more that we deny the fact that we will have our day sooner or later, the more na mahirapan tayo. Di ba? We have to accept the fact na lahat tayo will go. In fact, itong pandemya, sample dyan. Sabi nga nila, dito sa pandemya ng COVID, mabuhay ka lang, panalo ka na. Ikaw, what is your take on that dyan? Tama. Tsaka may mga choices naman tayo eh. We are given the right guidelines, what to do, what not to do. Kaso, syempre, may mga ibang matitigas ang ulo. Nagpa-party-party pa rin. So, meron yung nabasa kong news na nag-celebrate sa bahay. Ang masaklap is yung mga nahawa ng mga nag-attend doon sa celebration na yun na namatay. Wala silang kinalaman doon sa celebration pero namatay din sila dahil nahawa sila ng mga guests. Well, so may guidelines naman. Well, talagang ito sa sitwasyon natin ngayon, again, every time we wake up in the morning, we really have to say thank you na nagising pa tayo. Yes. Ano talaga? Walang exception dito, mayaman ka man, mahirap, matanda, but unfortunately nga lang kami mga senior citizen ang kawawa ngayon dito sa sitwasyon na to. Tayo. Ay, kayo. Kayo, hindi ka pa eh. Malapit ka pa lang ako. I'm in. Alam mo, but yan ang sinasabi nga. Kami mga senior citizen, we also have our needs. We also need to buy our necessities. And more than that, kamukha ako, sanay ako nagtatanong. If you confine yourself sa bahay for so long a time, pag pumasok yung boredom, naku, ang hirap eh. Mabuti nga ito ngayon that we're now doing this. Ano talaga yun? But again, sabi mo pa nga kanina, life is a matter of choice. Nasa sa atin yun. Yeah. Ikaw, when you decided to leave for Australia, was it a choice? Was it really a choice because of or a need? It was an opportunity for improvement, life improvement. So I took that opportunity. By then, kasi pinadala ko on scholarship on a master's course doon, and then I came back. And then I met my wife then, nag-aaral pa rin doon. Okay. So I had to go back to her kasi tinatapos pa rin yung PhD niya. Okay. So I went back, and since at that time my field is in IT, boom yung IT sa Australia. Okay. So
malaki talaga yung chances ko mag-succeed. So Yeah, meron akong master's degree doon, tapos ang background ko is IT. So nakakuha ko ng magandang trabaho kaagad doon. So economical yung yung main reason. So nag-improve. Pero alam mo, ang pumupunta sa abroad, ito lang ako, personally, pag ikaw umalis ng abroad na ang isip mo tikahon na kailangan ng trabaho ko ganito, ganito, mas malaki ang chance mo mag-fail. Because, alam mo, pag nasa abroad ka na, yan na, akala mo ng biruan noon na sasabihin, kaya ko yan, mas hindi kaya. Basta learn it along the way na lang. Akala ko nagbibiro, it's true, it happens to me. It is true. You have to be prepared to be underemployed. Nagkataon lang yung timing ko pagpunta ron is boom yung IT. Yeah. So yung demand is mataas talaga. Konti ang supply ng mga IT people. So yun yung swerte. Pero may mga kaibigan ako na nasa IT din na later on dumating sa Australia. They had to do yung mga work like yung mag-deliver ng leaflet sa mga bahay-bahay, magano'n. Yeah. Habang nag-a-apply ng trabaho. Ganon. Just to fill in. Ako, this is my tip. Jan, you stayed for 30 years in Australia? 19. 19 years. Ako, I stayed about 6 years in America. Pero ako, the only thing I can suggest sa ating mga Pilipino na kababayan na gusto, you have to be ready for anything. Kasi alam mo, yun ang sinasabi ko. If you leave the country, go to another country, nadikaw ng isip mo na ganito dapat trabaho ko, ganito kikitain ko, you will never fail. Chances are you will be disappointed. You have to think of it as a goal. Your goal is that. And you have to take into consideration, you might have to take certain stepping stones, which may not be your goal kaagad. So, kung hindi pa yon, just think of it na it's a stepping stone towards your goal. So, ganun lang. You don't stop. Halimbawa, nakakuha ka ng trabaho na hindi mo linya, pero maganda naman yung pay, you don't stop there. So, you use it para lang, so, siyempre, meron kang pang-sustain sa stay mo doon. You keep on moving on. Talking of stepping stone, do you know what my first job in the US, John? I drove the 18-wheeler interstate, solo driving. So, my experience ko dyan is, I managed to talk to myself na para hindi ako antukin. Ako sasagot, ako nagtatanong, ako sarili nagtatanong. But it was not that I was already crazy, but it was to keep me awake. Because I was on the road. Alam yung may shortwave radios, pwede magkwentuhan yung mga truck by driver. Hindi ako nag-ano doon. Alam mo naman yung mga CB, parang mga radio. Siyempre, Amerikano tayo. Ang linggo na ang lingwahe natin, Pilipino eh. Alam mo, lalo pag nagkausap po mga taga-Texas, kinakain yung English nila. Hindi ko maintindihan yun. So ako, I relied more on kaya, especially if you are in the middle of nowhere, the middle of the night. Kasi alam mo naman doon, pipick upin mo yung load mo from the isang warehouse, sasabihin lang ng dispatch mo, deliver your load to, halimbawa, Denver, Colorado, ganyan. So ikaw na, kami na magpa-plot ng bibiyahe kung anong mga kalsada. Tapos, you take your own schedule. So, it's really hard. But I did it for about ilang months yun. Until bago mag-Christmas season, natakot na ako dahil winter, the worst thing to drive sa US in an 18-wheeler is kung nandoon ka na sa winter dahil nakikita mong black ice, kala mo makintablam yung kalsada eh. But eventually, pagpasok ng truck mo, wala ka ng control, mag-i-slide na lang yun. Tingala ka na lang sa taas na kung saan ako titigil. I stopped. I went to California, got my insurance license. I went into insurance sales. Kaya ganun. So, but again, remember the movie Daylight? Yung sa ilalim na, yung Sylvester Stallone? I passed by the turnpike dito sa sabi ko, paano ba ako napuntang trabaho ito? I used to be, alam mo naman dito Pilipinas, iba trabaho, but you just have to be ready. You just have to accept with whatever opportunities there.
Yung sinasabi ni Jan, dapat flexible. So ikaw Jan, you did not have a hard time because IT naman kaagad na napasukan mo. Correct. At saka, yung napasukan ko namang work is nasa airline industry, kumbaga IT ng airline. Okay. So, the demand is always there. Tapos, yung lagi silang nasa forefront ng technology din eh. So, yung kung ano yung nauna, yun ang ginagawa namin. So, it was a good experience. And kasama ko is multinational din. So, I learned din from different cultures. So, may mga Croatian, Israeli, mga Chinese na nakakasama. Pero that was when you left, you were still single then. You met your wife in Australia. I was single then, yes. So, I got married a year later. Doon na, iba yun. doon na rin pinanganak yung aming anak after a long time pa. Alam mo, actually, yung isa kong kliyente sa US, sa Long Beach, just like Joel, she's also one of the successful overseas Filipinos sa Amerika. In fact, nag-message ako sa kanya, sabi ko, I won't mention her name na lang. Sabi ko, baka gusto ko i-feature ka after Joel kasi alam ko you're one of the, because do you know where she lives right now? She lives in a 5 million mansion in Palos Verdes. But her story starts because isinulat ko yun sa isang film newspaper sa California. She left the Philippines with only $100 pocket money, worked her way out in the US. Now she's into mortgage and financing business, real estate business. Wow. Alam mo, one time, kusina sa Long Beach eh. One time, punta kami sa Marina. Sabi ka, Chito, mag-lunch tayo sa boardwalk. Pag ano namin sa kanyang Mercedes na two-seater, roll down kasi convertible. Sabi ko, feeling rich tayo ngayon. Sa bagay, ikaw, rich ka, ako feeling lang. We had lunch sa boardwalk. But that's it. It's an enlightening experience to work abroad. It's a scary experience. But most of all, ang payo ko lang sa ating mga kababayan na nagbabalak umalis, ihanda niyo sarili. Ako, I left the country, my family is still intact. Pag uwi ko, wala na yung wife. That's why I never went back to the USA. Ganon. Those are the challenges that face overseas Filipino. Mahirap. But while you're there, ito lang ang tip ko sa mga, alam mo naman ang problema mo sa mga, ikaw dyan, ako, doon kasi sa LA, there is a place na along Alvarado at Temple, may tinatawag doon na McDonald's. Ang tawag namin doon McDonald's because most of the Filipinos, lalo yung mga veterano na naging US citizen, hello? Yes. Doon nag-hangout yun. Tawag ng McDonald's. Ang sabi ko nga doon, at one time, siyempre, the Filipino channel ka kasi puro karamihang Pilipino doon, kaya merong TFC doon eh. Pero McDonald's yun. Correct. Sa amin din, puro TFC din. Tapos sabi ng mga ibang matanda, kawawa naman ng Pilipinas, ganito. Sabi ko nga, mga pare ko, nagkataon lang na nandito tayo. Pero when you say kawawa naman, wala nang pag-asa. Meaning, hinuhusgahan na natin ng ating mga kamag-anak o kaibigan sa Pilipinas. Give it a chance. Hindi lang sa Pilipinas ang magulo yung mga rally. It's happening everywhere. But to say that, kawawa naman, ganun, simply because you are here, we are here sa America, it's unfair for our friends and families. Hindi naman ganun. In fact, what you could do is pray. Hope na mawala yan. Pero ganun. Yun ang inaan ko lang. Because, isa pang problema natin, I don't know if you encountered this, dapat naman intindihin ng mga pamilya natin dito sa Pilipinas. Nakikita ko yun dyan. Na pag nasa abroad ka, ang pera hindi dinadampot. If they earn dollars, they spend dollars. Correct. Malaki din ang gastos. The problem Although, is, masasabi ko na kung sa Pilipinas, yung sinasabi natin, isang kahig, isang tuka. Pagdating naman sa abroad, isang kahig, maraming tuka. But the problem is, Jan, meron akong kaibigan doon sa LA.
Well, again, not to mention her name, at least finally nagsettle siya because napaso na yung visa niya, but finally she was able to find one na naayos na. Mantakin mo dyan pag pati pamangkin, tita, ano, kailangan ng tuition, tita, ganun, cellphone. Sabi ko, huwag ka naman ganun. Dahil una, if it is your direct children, I would understand. Pag pamangkin mo yan, pinsan mo yan, why, it's not your obligation to help. If you have an extra, pwede lang. But if tutulong ka and deprive yourself of your needs, it's unfair. Pero kung anak mo yon, obligasyon natin yon. But sabi ko, It's hindi not natin helping them obligasyon. either. Naging independent yan eh. Yes. Pantakin mo So, meron siyang kapatid, bumili ng kotse, siya pa ang nag-down payment. Sabi ko, in the first place, kung hindi niya kaya mag-kotse, ba't ikaw inabala? hindi natulong yun. At ginagawa mong dependent na sila sa iyo. Ito rin. Ito rin ang sarili nila. Ang payo ko rin sa ibang mga Pilipino na nasa overseas. Some of them, not all, some or not many of them, may tendency kasi paging, I'm sorry to say, mayabang minsan. Akala mo, ano kailangan mo? Sige, ako bahala. Oh, just to show off. Kaskas ang credit card. Anak ng pagbayaran na double job. Kasi papasok credit. Hindi ganun. Hindi ganun. Kumbaga kung as a parent, ang ating immediate responsibility sa immediate family natin, asawa, mga anak. Now, kung gano'n na nangyari, kamukha nung kaibigan ko, yung kapatid niya bumili ng kotse, down payment, siya pa nagpadala. In the first place, bakit bibigyan ng kotse? Di mo pala kaya eh. Diba? Tama. Yun lang. Kasi, the same way din yan sa usually pag nakapunta ka na abroad, may mga kamag-anak o kapatid na gustong sumunod, gusto mong tulungan. Pero may mga tinulungan ako, mga pinsan, kapatid, para makapunta abroad. Pero ang condition ko before sila pumunta is tinatanong ko muna sila na sila ang may gusto nito. Hindi ako yung may gusto na pumunta sila. Kasi if something happens na hindi masunod yung plan nila, whatever, sa akin ba? Ako ang masisisi kung ako yung nagpumilit sa kanila. Sabi ko, you do what is necessary, ikaw mag-research, yung mga requirements, sabihin mo na lang sa akin kung ano yung mga kailangan kong gawin. So yung effort is nasa kanya, yung commitment is nasa kanya. Yes. And that was very good. Maganda yung resulta. Alam mo, experience ko ito talaga. At that time, hindi pa ako senior. Yeah, hindi pa. 50 years old pa lang ito. Okay. Alam mo na pagdating doon sa ng second day of every month, yun ang release ng mga SSI. Ito yung mga tulong ng gobyerno na ibinibigay sa mga senior citizens na ang income nila ay below the poverty line. So sa California, they pay the highest, it's like $800 per. Tapos, aside from that, ang mga Pilipino roon, doon sa lugar namin, because I live in the Filipino community in downtown LA, doon ako sa Temple and Bunny Bray. I live in that place. Meron mga racket naman doon na mga Pilipino dinadala sa mga clinic doon sa Glendale, sa mga usually mga Armenian-owned clinics. So, they are made to undergo mga medical exams, binabayaran sila ng clinic because the clinic collects money from the federal of the state for the checkup. Ito yung tinatawag na dugo-dugo. Mantakay mo dyan. Pagdating ng ADOS, pag-release ng SSI nila, punta ka doon sa mga padalan, mga money remittance, ando doon, minsan nandun yung isang matanda, may note na siya, ito, pambayad ng Meralco, pambayad ng tuition ng apo. Sabi ko, tay, ano yan? Puta, sa mga anak ko sa Pilipinas, nauubos na nga dugo ko rito. Sa akin pa umaasa, pati pambayad ng kuryente. That's nakita ko talaga yun dyan. Kawawa. Because, the sad part is, maraming nandito sa Pilipinas sa kamag-anak. Akala nila, nagdaporte na sa abroad na dollar earn na yung mga
tatay, mga lolo nila na pera madali. Hindi. Kaya, maya, wala na akong pera, padalan mo ko cellphone, ganito. I mean, Tama. dapat, kasama ito dapat sa orientation ng OFW bago umalis. Hindi lang ang worker ang dapat i-orient. Dapat yung family. They should know na it should be an intervention ng family. Hindi lang sa, kasi, like, Dubai, magkano sweldo ng mga cashier, mga ano? It's around $400. It's about, kulang-kulang 20 mil. And yet, ang mga kamag-anak umaasa dito. Kaya, ang tendency pa niyan is tipid ka ng tipid para kumita, para may padala. Tapos waldas naman ng waldas sa Exactly. sa Ito, classic example dyan. Meron akong schoolmate ko during my high school. He's engineering. He stayed for so many years sa Libya at that time. He's working in an oil company. Malaki kita. So, naiwan ang wife niya rito, but eventually, dahil sa gana sa kita, napabisyo, mahjong, And eventually, when you are in mahjong, you play mahjong, ang probability na you'll get involved to malaki. So, yung aking schoolmate, pag uwi, nawala yung bus, nawala yung pera, nawala yung asawa. Ganun na nga. It's because Mga anak na pabayaan ito. They're not ready. Diyan, marami umaalis just because, ako, sa kaibigan ko, may recruitment agency, sometimes during the interview, nagpapadaan ako, tatanong ako, bakit ka aalis? Yung 20,000, you can earn it here. Especially yung iba, may trabaho eh. Alam mo, sagot, looking for greener pasture, dahil at least doon, walang gastos, at saka baka makapunta pa sa ibang bansa. Pero that's a chance you have to take. Pero sabi ko, are you ready? Mahirap eh. Yes, because it could go up or down eh. So it could go your way or not. Pero ang experience mo rin sa US, sa experience ko sa Australia, maraming matutulungin ng mga tao din. So magparamdam ka lang na you're in need of something, tutulungan ka. For example, yung mga bagong dating, siyempre, wala pa silang naipundar. Kailangan nila magre-rent sila ng bahay, tapos mga gamit sa bahay. So doon, magpupul yung mga magkakaibigan. Tapos, para lang maging easy yung startup nila. And pag may sakit, may chronic illness sa family, doon makikita mo yung tulong-tulong from friends. Yung ipagluluto ka, ipagbabantay, pupuntahan ka sa bahay para maglinis lang. Kahit maglinis lang sa bahay kasi hindi mo na maasikaso yung mga ganon. Kasi yung widower na kasama, yung late wife ko died of cancer. So when ilang taon dyan sa when you lost your wife? How old was she? She was 40 plus when she had cancer. Yeah. Pero doon ko makita yung mga value ng friends. They would come in, bring food, may iba mag-volunteer, magmomo ng lawn, maglilinis ng bahay. Respite lang sa akin para sila muna magbabantay for a few hours habang ako makatulog ng diretso, yung mga ganun. Yun yung mga so value ko pero naman. Yun ang dyan kasi it's still a chance you have to take. Kasi not although maraming ang ganyan handang tumulong. Ako experience ko doon sa sinasabi kong McDonald's sa Alvarado at Temple. Ang mga matanda naman doon, ito ang natatawa ko doon. Pag may nakita silang bagong Pinay na mukha, nag-email, ang bulong-bulungan kaagad ng mga matanda ganito. Ano yan? Naghahanap ng papel? Ibig sabihin, natatawa na lang ako dyan. I've had it. Natatawa ako kasi that was a place na pagbukas ng McDonald's na yun sa Alvarado Temple, yung mga matanda na doon. In fact, natatawa ako yung iba nagdadala na lang, halimbawa yung cup nila na ginamit the other day,
dadalhin nila doon because once you have your coffee cup, unlimited na ang refill eh. Tama. Unlimited ang refill doon. Okay, Meron anyway, din ako experience noon, yung hindi pa uso yung cellphone noon. So phone booth ka patatawag overseas. phone card pa yun, o phone card Naghahanap, pa. my card, gano'n. Naghahanap kami ng phone booth na medyo sira. Yung tipong may ipit mo lang or something, unlimited na yung call mo. Yung call mo. Ay, kita mo, nakapila yung mga Pilipino. Ano ka na isang oras, ang binayad mo lang is for ilang minutes lang. Kasi ako naman dyan, ang experience ko sa US, especially if you have a talent in music, pero doon sa consulate, Philippine consulate sa LA, sa Wilshire Boulevard, dyan, doon sa kanilang sa lounge na antayan pag-release ng mga visa o mga passport, may grand piano doon. At that time, ang Consul General was si Marciano Painor. Ako naman, being a part of the film press media, we regularly meet kay Congen. Tapos, sabi nga niya one time sa meeting, Chito, are you the one playing the piano at the lounge? Yes, sir, kasi wala akong piano sa bahay. Anytime, by all means, come here. We gladly welcome you. At that time, lalo pag December dyan, tugtog ako. May mga nag-abot talaga $5. One time, may lumapit sa akin. Iho, napapaiyak kami sa tugtog mo. Diyan, tugtog. Pasko na, sinta ko. Ayun yun. Tapos, she took out a crisp, $20 bill. Tapos binigyan ako ng card. Kapatid pala ni Placi Lorde, taga Beverly Hills. And I got a lot of clients through that. Kasi siyempre, tugtog, piano, tapos, pwede ka magtuturo ka ba? O gusto mo, sige mo. So what I did was I packaged a 6-lesson module. Ang mga bata, mga anak nila. On the third session, meron na akong insurance proposal. Before I end up the module, meron akong side policy. Ayos. Tapos, sometime meron akong kaibigan na kumpleto siya. He had the one-man band. Pero hindi siya marunong. So ako tumutugtog sa mga, kasi mga senior doon, sa downtown LA, every weekend, meron silang araw ng mga senior, about 3 at to 5 yata or 6, ballroom dancing yun. So, siyempre, gano'n, tugtog ka dyan. Pero, kumikita ka na, enjoy ka pa. One time, nakatugtog ako sa isang convalescent, mga home for the aged. Ito, mga halo ito, puti. Kasi part of their, kasi makikinig lang sila ng music, nasa sala sila, tututugan mo lang. Sabi ko, kahit sintonado to, hindi to naiintindihan, yung mga mabingi na yan. Mga matatanda na eh. But, the feeling nakikita mo that you are able to make people relax, feel, iba eh. We were paid like for, halimbawa, we usually nag-play kami, mga 3 hours eh. So, we were paid like $50 to $60. Okay na. Ayos. Ito ang masaya dyan na experience ko. Yung neighbor ko sa LA, because tawag sa akin, Chito, ano ginagawa mo? Bakit? Yung dealer namin sa Baccarat, hindi dumating. These are the group na pag nagpa-party ang mga, nasa hotel sila, casino setting, pero hindi talaga pera. Token yung So, paano mo ka magbalasa? Bakit? Ikaw na lang mag-dealer ng Baccarat. Sige, turuan mo lang ako. Magkano bayad? 9 to 12, $70. Patulan mo na. Pinatos ko na. Ito na ngayon masaya. Kasi, siyempre, yung mga Hudyo eh. Sa isang hotel doon sa downtown LA. Dealer. Ako ang dealer dyan. Wala akong card na iwanan hindi ako nakapagbigay ng sarili kong card. Sabi nung isa, hey buddy, you don't have a card. Sabi ko, oops, baka makita ako ng pit boss. Okay, it's Christmas time. It's holiday time. Bayad ka. Tawa ko sa sarili ko. But, naka-bow tie kami. We had it. Todo. But, ganun, that's life abroad. You have to be ready for anything. Handa kang kumita eh. Ang daming opportunities na dadating. So, you just pick the ones that resonates with you. Yung align sa mga gusto mo. Kasi, siyempre, hindi mo maiwasan naman dyan. Meron din
yung sabi ko kanina, maraming matulunging mga kabayan natin. Yeah. Meron din mga inggitero-inggitera na mapanira. May mga stories akong naririnig na yung mga TNT na magkasama sa trabaho, tapos nag-away-away. So ang ginawa ng isa is isumbong sa authorities na walang papeles na tama ito. Before siya mahuli, nagkabati na sila. Ganon. Well, Tsaka anyway, dumating yung raiding team. Anyway, Jan, just to inform everybody na nakikinig, we're just waiting for time to see Mr. Longares will be coming in anytime. Tumawag na, so he must be on his way home kasi it's 6 o'clock in the US ngayon sa LA. So probably in a few minutes he'll be mag-on board na because ang pinagkikwentuhan namin ni Jan, it's really about life abroad at saka how we engage the challenges in life because una is lahat tayo may pangarap but how we pursue that pangarap is another thing. Sige. Okay, Jan. Okay, yan. It's the decisions that you make really that make your life. Like si Joel has a very, very good life because he's made the right decisions for him. And we're excited to hear that. At saka, the good thing with Joel is he will show you how he did it and he will explain to us the values that made him what he is now. Kasi sabi nga niya, ang value of money, marami siyang pera ngayon but he still looks at it as if, kulang pa rin siya but he is generous to those in need. Pero he does not encourage naman na parang uutuin na lang siya ng but he will help if he feels that you deserve it. But not simply because he has more money, he has extra money to spare. Hindi. Because sabi nga niya, Chito, galing ako sa mahirap. Alam ko ang value. In fact, ito dyan in one of my meetings with Joel sa bahay dito sa Pilipinas, he was talking to his son in LA. Sabi ko after his discussion, boss, ngayon iba ka talaga magano sa mga anak mo. Sabi niya, sabi nga niya, you're the son of Joel Longares. You have a different life. But remember, ako, kung nag-i-enjoy man ako at magwaldas man ako, I deserve it. Pero alam kong limitation kung saan lang ako pwede magwaldas. Kasi alam kong hirap, kung kaano kahirap hanapin. Yeah. Value niya talaga yun. Kasi pinaghirapan talaga niya eh. Pinaghirapan niya. At saka yung value of time, value of work. Yeah, yun ang maganda marinig mamaya yung wisdom niya. That has evolved and it's really worked for him, and he's not selfish person to share yung wisdom niya, and that's very good. And then tsaka more than that, he has himself to show. Ito na ako ngayon because I did this, I did that. So hindi first hand yung yung kwento. Hindi yung example lang. Siya mismo. His story is a nice one. In fact, ako when yung ginagawa kong libro niya, you will learn a lot from this guy. You will learn a lot from this guy in terms of values in life. Tapos yung ang nga lang yan is, alam mo, ang iba kasi, kaya nga sabi ko ang tao pag nagsumikap, maraming nag-aasenso. But how they engage life after asensado na siya, doon makikita mo ang tunay na pagkatao. So kailan namin makikita itong libro? Well, it's coming out soon dahil sabi nga ni Joel, labas mo na, it's coming out. Ang title ng book is Dream Chaser. The Rags to Riches Journey of Joel Longares. Oh, very inspiring. Talaga. I mean, he is a guy na, because sabi ko nga if you really don't know him, you don't understand him, he may sound like, ano ba naman to? He's rude, but no, he's not. He will assert, because he will insist that this is how I did it, as much as possible.
follow what I did because you have the right formula. Alam mo, yung perspective niya sa pera, iba eh. It's to be spent, but up to what extent? The logic of how much you spend and how much you earn and how much you save. Yung ganun. Ganun siya. So, you spend, you invest, and you save. Yeah. O, kita mo naman, inawaro na dito. But, ang kagandahan lang kasi is, because of his abject poverty childhood, alam niya, kumbaga, alam niya ang value, alam niya na kailangan, ano man ang mangyari, hindi maghihirap na yung kanya. Because he knows it. Kaya, once you hear him, ano lang, mas makikita mo how, medyo ano lang siya minsan, straightforward. He's a straight talker. Hindi siya masyadong magano. He'll tell you, red is red, black is black, and blue. He's a straight talker. But you will learn a lot from him. He's a guy that is worth listening if you want your life to change. If you want hope, you want inspiration, it's him. Because una is, he's talking from his experience and he's talking on values that led him to where he is right now. Sabi ko nga, boss, dati, kalabaw ang dinadala mo. Ngayon, ilan na truck mo? Ilan na yung ano mo, sasakyan mo? Ilan na yung, nagpabunot lang ng ipin dyan eh. Di nagpa-confine sa Makati Medical Center. He stayed at the presidential suite for ilang days. Talaga. Presidential suite sa Makati Med. Sabi ko, wow. If you have the money to spend, why? Why not? Why not? Yes, you've earned it. Pinaghirapan mo. Sino pa bang mag-enjoy? Eh, di ba, ang tendency naman sa atin, pag namatay ka, mag-away-awayan pa ng kamag-anak. Kaya nga sabi ko nga, yan, that is the worst thing that can happen to you pagka ikaw wala na. Sabi, alam mo, natatandaan ko yung biro ni Libby. Putol mo. Angel, sabi ko, don't worry about me. If I get if I had hard time living in the aged life, I get myself a midwife. Ano yun? Si Libby yun. Para, sabi mo nga para meron ka ng mid sa umaga, may wife ka sa gabi. Magandang set. That's life. Sabi sabi, basta remember lang, life is a choice. It's how we make life. So, correct. And Joel is also the kind of person who has a big heart. He wants to help. But Joel is a guy na, he will help pag nakikita niya talaga that you really need help. At hindi mo naman itong mauutakan na dadramahin mo lang kailangan. He is not that guy because alam niya, because sabi pa nga niya, pinaghirapan ko. Mga taong ganito, malakas ang kutob, intuition nila. They can sense. Kaya, you know, sino ba naman ng mga yun ang sinasabi ko, ang pagkakaiba ng tao na galing sa mahirap na yumaman is how they spend life after ng mayaman. How they deal with people, how they engage with problems and issues. Alam mo siya, tumakbo siya 2 beses governor, pero sabi nga niya, hindi siya sumakay sa traditional politics sa atin na namimili. He was there, he presented himself as an alternative. Kaya lang, alam mo naman, ang politics dito sa atin. Yeah. So, kaya nga ito, nung kinatanong ko, sir, malapit na naman. Pero, no matter what, gumastos din siya ng I mean, sabi nga sa customs, gumastos din siya ng mga manok. Sa customs kasi manok is million. Millions. Sa customs, when you say, 10 manok yan, that's 10 million. We're talking of 10 million. That's the customs lingo of the kalakaran. The kalakaran at customs, the manok.
Well, If I hear that in customs, alam ko na. yeah. Oo. Kaya sabi, alam mo naman, sabi ganon. Yan, di ba sabi ko, yan ang lugar na pag gusto, maraming dahilan. Pag ayaw, maraming paraan. Correct. Tama. But, given na yan. It's part, it's institutionalized na kasi yan sa customs. It's just, nalilesen lang to a certain degree kung sinong namumuno. But, sa papabuti ito ngayon si Commissioner Guerrero is doing well. He's doing good. But, unfortunately, no matter ka magaling ka na leader, if yung mga nasa ibaba mo ay talagang bulok na, yari ka pa rin. Yeah, when you say bulok na, it's usually, di ba, it's like an organized crime na sa Yeah, baba. oo. Institutionalized Institutionalized na yun. Yun na yung ano na, yun alam na nila ang drama na, ano ba ito? But at least it has been, now itong kanilang itong internet e-commerce ngayon, it has minimized that. It's minimized that. Okay. So, but again, going back to sa mga experience ng nangangarap magpunta ng Amerika. Lalo pag marinig nyo si Joel mamaya. Bakit siya? Bakit ako hindi ko kaya? Well, the only difference is you will have different values, you will have different perspective in life. So, learn from him. Learn from what he will tell us. And I think matindi yung discipline ni Joel. Pero, alam mo naman, he is a guy na if he feels na you really need help, you won't even have to say the second time around. But if it's a real need. Alam mo na. Okay, kaya kita mo sa mga empleyado niya sa opisina niya, puro mga karamihan galing sa kanila. Yung iba mga scholar, na mga pagkataas ng scholarship, pina-absorb niya sa opisina. Ganda. Parang tuloy-tuloy, asenso. Alam mo kasi ganito, ang buhay, it's not how much we earn, it's not how much we enjoy, but it's how much we touch other people's lives. Yes. In the same way na some work, the money doesn't matter. Yeah. It's the company. Yes. That who you're working with, who you're working for. Sorry, it's feeding time dito sa aming pamamahay. Sige. So ano, are you going to feed muna? Are we going to break? I'll just mute myself pag masyado maingay. But wala sige. That's how it is. Kasi ako, I used to hate dogs, but ang aking bunso ay mahilig, kaya sometimes, pag pumapasok lang sa kwarto ko, op, you can go anywhere out in the house, but not in my room. Ngayon, may katabi pa akong dog matulog. Ako hindi. Parang may allergy yata or something. Kaya, pag pumasok yan ng kwarto ko, palapasin. Yung bunso, ang bunso ko naman, niloloko ko nga eh. Ano pagkatasabi ng bunso ko? Sige, pag pinalis mo, sasama ako. Patay. But of course, it's not. Naman na naka-cause ng allergy talaga. Yung mga aso namin Shih Tzu, hypoallergenic naman sila. Kahit asthmatic, hindi mag-trigger. Ganon? Yeah, but alam mo naman yung sinasabi. Pero ako, pag mga anak ko natutuwa, pag nilalaro ko yung Shih Tzu kasi yung niya. Sabi ko nga, mas mahal pa ito pagpagupit sa akin. 400 ang grooming eh. Kaya nga ako nang nagugupit para sa mga dogs eh. Sa dami ng aso nyo, 20 yata aso nyo eh. Pero pinag-grooming mo lahat yun. I-schedule. Ay, nako. Tawagan natin si Boss Joel kung nasa. I think he's in. Ito na, he's in. Is he trying?
Sir Joel. Sir? Yes, sir. Yes, sir. Nakuha mo, sir, yung link sa StreamYard. Pinasa ko sa iyo. I-click mo lang yun, sir. Inaantay ka namin ni Jan. Sa StreamYard mo, sir. Sa StreamYard. Sa StreamYard, sa Messenger. Sa Messenger, yung pinadala kong link sa Messenger, i-click mo, yan na yung link, papasok ka na sa StreamYard, sir. Okay. Yan na, pasok na siya. Pasok na. Wala pa. Wala pa. Di ba dyan, yung pinadala natin sa Messenger, doon lang i-click ni Sir Joel. Pasok Click na lang siya. yan, bubukas na yan yung ko-connect, then makikita ko na siya sa dashboard. And papajoin ko na siya. So once na-click na yun, lalabas na yun dito. Okay. So, yung mga nais makakuha ng liwanag sa mga nangyayari sa Ordo, listen from Joel. Hear it from Joel. Because he will give you a first-hand information of how it is to be rich, and how is it to be poor, and how is it to work to be rich. Yeah. Ang interesting yung journey niya. Kasi yung mga decisions na ginawa niya At saka remember, naglako ito sa Mambusaw Coffee. Sabi ko nga you have to be street smart. Not only street smart, but you have to be matapang ka. Pwede kang sumabay to survive. Kalukuhan. That's part of his life. Nagtitinda siya ng kakanin sa Mambusaw para baon niya sa eskwela, para pambili niya ng gamit sa eskwela. At tapos, tinataboy daw sila ng mga pulis, ng mga barangay dahil bawal, dahil street. But he survived that kind of life because of his. Tapos nung nasa Saudi siya, the income was good, but he saw more opportunities. Nagbayan siya doon clandestine. ng mga pati comics, video, pati anything from the Philippines na binabenta niya. May demand. Nagpa-raffle siya. Nagpa-raffle siya na ang kanyang kotse ang kanyang grand prize. At sabi niya, providential talaga. Ang raffle ticket pa niya na nanalo sa sarili niyang kotse. Talaga. Fair ang raffle ang draw. But then sabi niya, ang natirang unsold tickets, yung pang nanalo sa Datsun niya. Sa na-retain niya. But again, you have to be, talaga, he really has an entrepreneurial mind. He knows how to work with things for an extra money, extra income. Yeah. Andun na naman natin. Hindi pa nakiklik. So
So we're just waiting for him. Nasaan ba siya ngayon? Nasa bahay niya? So I think he's home. Kasi it's 12 o'clock. It's now 8 o'clock in the US. Oh, no. It's now 7 o'clock in the US. It's now 7 o'clock. Malalaman mo dyan pag nag-click na siya doon. Yes, so excited na ako marinig yung kwento ng buhay niya from him himself. Takin mo ba naman, 3 years old ka pa lang, wala ka na. At 10 years old, ikaw nang gumaganap ng obligasyon bilang padre de pamilya. By then, na 10 years old siya, ilan na silang magkakapatid nun? 10. He was the 10 years old, he was the oldest. He was the oldest among the boys. But there were 10 of them na. Tapos they relied on their piece of farming land. So they had farming land. Their own. Kaya lang, imagine, not that big because they were not a landed family naman. But ang talaga doon is yung kanyang imagine that in his story na 16 years old, sumampa siya ng barko, ilang damit lang ang laman ng bag niya, tsaka ilang pera lang. Wow. Try his luck in the big city. Yes, lakas ng loob. Lakas ng loob, determination, because he was determined to change his life, to have a new life. Kasi sabi niya if I continue living in Mambusaw, that's going to be the end of the life. Wala Yeah. Walang change. Walang change. Like anybody else na nangangarap umalis mag-abroad sa, they want change in life. Ito lang ang experience ko doon nandun ako sa LA. We organized kasi sa LA nung yung I was still active sa Knights of Columbus, yung aming Grand Chancellor had this. Meron kami ka-share sa opisina niya na may agency. So, meron bagong dating dyan, naka-brace. Maganda bata pa. Sabi ko, saan ka nag-aaral iha? Bagong dating sa US. Sa ano po ako, nagtatapos ko lang sa Miriam. Sabi, bakit ka nag-a-apply ng caregiver? Sabi ko, tingin ko lang, mayaman ko sa Pilipinas, may pera to eh. Kuya, para lang sa experience. Well, but so that's a stepping. That's a step. But I know, makikita mo naman ang kilos na refined at saka ang forma. Mayaman to. Taga-Miriam pa. Graduate na. Nag-a-apply ka caregiver? Yeah. Alam mo yung caregiver, magandang kita. Lalo kung may papel ka. Kasi magkano ang rate niya per day at that time. Wala ka namang gastos. Dahil yung matanda, sabi nga nun, halos, lalo yung papakain mo lang nun. Halos mga soup na nga lang. At pagka-stay in ka, sagot naman lahat ng amo. So they earn a lot. Kaya lang, there are a lot of it. Meron akong kakilala sa LA, naging caregiver siya, at nung namatay ang kanyang amo na Hudyo, because maganda mag-alaga, iniwanan sa kanya yung mga properties. They had like several buildings dyan sa downtown LA. Hudyo eh. Swerte. Kung hindi mag-protest yung mga anak. Hindi, kasi kahit mag-protest ang anak kung doon man sa last will and testament, naka-indicate, anong ba po-protest nila? Kasi sa Amerika naman, titingnan kung anong last will and testament eh. Done with the lawyer. Done with the lawyer. Pero you have also to be careful dahil meron akong kaibigan doon.
kakilala, not really kaibigan. Na kasi ang tendency kasi pag ikaw caregiver, ipinagkakatiwala na sa iyo yung ATM na matanda, you take care of it, especially kung trust fund na nagbabayad. And here comes the children. Bakit wala ng pera yun? Why is it that dad no longer funds? Sinampahan ng fiduciary abuse. In-exploit ko yung matanda. Transactions. Hindi, kasi ang sabihin nila, siyempre matanda na yun, hindi na alam yun. In-abuse niyo ang kanya, in-exploit yung pagkamatanda niya. So, sinampa siya ng fiduciary abuse. What happened? I don't know what happened, what transpired. Pero alam mo, anything can happen. Alam mo naman sa US, talaga, doon, is legal ang doon. Labanan. It's a litigation country. Pero meron akong isang kakilala naman doon dyan. Nag-aalaga rin siya ng matanda. Nung namatay yung inalagaan niya, specific sa will, na yung kotse sa kanya, yung study bay, na malalaki, at saka yung refrigerator, lahat ng laman ibibigay, iwan sa kanya. Natawa ko, ano gagawin mo dyan? Bibenta ko yung kotse. Yung refrigerator, ano yun? Ewan ko kung gagawin ko yun. pero alam mo, ganun yun. Ganun, that's how. Ito. Wala pa man si Joel. Ito ang magandang experience. Taga doon sa atin dyan. I won't mention her name na lang. She used to work in a bank dito sa atin. Umalis sa LA. Nasa LA, nandun ko na meet. Taga doon sa atin, taga Waray. Mm-hmm. Eventually, nagkaroon ng boyfriend. Parehas ang visa nila paso. Kasi 6 months lang yung paso. Ang kanyang inalagaan, ang anak nagustuhan siya. Nabiyudo. Nagustuhan siya. Ang kondisyon ng lalaki, iwalain mo yung boyfriend mong Pilipino, I'll marry you, maayos yung dokumento niya, hindi na siya magbabayad. Kasi, yun eh, walang, pagka nag-petition sa kanya, yung American citizen, walang automatic, current kagad yun. At saka, malinyan sila kahit nag-overstay. Pumayag. Eto ngayon, ay hindi pala niya nahiwalayan yung boyfriend niya na pareha sa kanyang caregiver din. Nalaman ng Amerikano. Hindi tinuloy ang kasal, kinansel, pinalis pa siya sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya, yan na. Sabi ko, ang tanong ko sa iyo, ano ba ang dahilan ba't ka nagpunta dito sa Amerika? Para sa kinabukasan ng pamilya mo. May chance ka na. Papakasalan ka na ng anak ng amo mo at aayusin ang papeles mo. Basta, pinilit. Ginusto mo pa rin, hindi mo mahiwalay yung lalaki. Yung boyfriend mo, pares kayong TNT. Mm-hmm. I mean, again, goes back to choice. Alam mo, yan tinatawag na, dapat kung blind man yan, lagyan mo ng konting butas yung maskara mo para makita mo where you're going. Nabulag eh. Well, sabi ganun. At saka, wala pa. Check mo kung nagtatry siya, baka may problema. Kasi tumawag na eh. Hello, Sir Joel. Saan? Sa StreamYard? Sige, Ano daw? Diyan, inaantay daw tayo ni Jimmy, yung kanyang IT sa StreamYard. Tsaka siya. Meron bang pumasok sa atin na invitation sa StreamYard? Wala. Hindi naman na makuha. Direct magko-communicate siya sa'yo eh. May contact ka ni Jimmy? Wala akong contact eh. Ito yung ni... Sa Messenger. Kasi sa kanya mo ibibigay yung link. Kasi si Jimmy yata magsa-start for Joel. Sabi ni Joel, andyan si Jimmy, naantay din kayo. Wala naman tayong Pa-message kay Jimmy. Para maibigay yung link sa kanya. I think si Jimmy is nandito sa Philippines.
Yeah. Nandito yun. Yun ang IT niya rito. Nire-remote niya yung PC ni Joel, tapos si-set up niya, tapos gagamitin ni Joel. Ganun din ang ginawa nung talakayan. Si Jimmy nag-remote time. di ba? Oo. Ni-remote control niya yata yung, ganun yata yung ginagawa para hindi na mamumblema si Joel. Oo. So si Jimmy ang kailangan nating makontak. Nasa contact details mo naman yan, di ba? Hindi. Jimmy. So sa kanya mo lang ipasa yung link. Papapuntahin ko na lang si Jimmy sa akin. Oo, para makapag-communicate. Oh, may tao pa. O dyan, kung doon natin si Jimmy paano yun sa talakayan.live na lang. Pwede. Kailangan natin i-message yung link sa kanya eh. Kung i-forward ni Joel ang message na pinadala ko sa kanya, pwede yun. Pwede yun, no? Pwede yun. Baka kanina pa siya nag-aantay. Oo nga, inaantay nga daw kasi si Jimmy daw bahala. Kasi ang siniset up kasi ni Jimmy dito sa Pilipinas na pinaano. Kamukha na nangyari nung una. Remote sa PC ni Joel. Sa laptop. Kasi sabi ni Joel, ito, inaantay kayo ni Jimmy. Wala naman tayong ano. So si Joel na mag-forward ng link kay Jimmy. Sabi ko kay Joel. Tapos Joel, forward kay Jimmy ang link. Sa bagay, ganyan talaga dyan pag masarap pinahihintay. Para mas maraming matutunan. Pag hindi kasi masarap pag madali. Oo. Madali maatim. Kaya mas masarap. Parang malalaking restaurant lang Pero alam mo, maganda yung pag-usapan natin. At least, yung mga nagbabalak pag-abroad. Dahil akala, ito na yata, hindi na. Meron something connecting. Ayan, JPL na. Sir! Yes. Anong nangyari sa inyo? Wala kayo. Sir, pero alam mo, sir, maganda na pag-usapan namin diyan. Good. Habang wala ka. Alam mo kung bakit? Sabi ko, ang mga nangangarap magpunta ng abroad. Dahil ngayon, lalo ngayon na mahirap ang trabaho dito,
Basta ang punto ng iba sinasabi lang, basta makapag-abroad lang, bahala na, makapag-ano lang. Kasi sabi nga namin ni Cancer kanina, ang pag-abroad ay hindi ganun kadali. Kaya sabi namin, pakinggan nyo ang ating panauhin ngayon, Sir Joel, dahil ang kanyang dinaanan bago siya naging matagumpay ay matindi rin. So anyway, mga kababayan, ito ang ating pinakihintay ngayon na pagbibigay sa atin ng inspirasyon. Diyan, pwede naman patugtugin yung ano natin. Ito Sir Joel. Ito Sir Joel. Ang nakalagay dito, mula nung ikaw ay nag-aararo pa, ngayon, kasama ka pa ng unang biyahe ni Pangulong Duterte sa China. So, just to give you an ano, sir, napag-usapan na rin namin ni Jadin Kanjan kanina, ano ang mga values mo. Sabi ko nga, lahat ng nag-abroad ay ang pangarap umasenso. Nagkakaiba sila sa values at saka paano ugali at saka how they engage life. So anyway, Judge, can you enlarge na lang si Sir Joel San? O, huwag na lang muna yan. Para at least makita na ngayon. Yan. Ito, ano tatakpan? Ito, si Sir Joel Longares, ang ating magbibigay sa atin ng inspirasyon. Dahil, Sir, 10 taon pa lang nag-aararo ka na sa bukid. Totoo ba yun, Sir? Nung 10 years old, nag-aararo ka na sa bukid. 10? 8? It started from 8. Pero, ganun pa man, anyway, para to, may tanong lang ako sa iyo, Sir. Sa murang edad na 8 years old, na nag-aararo ka na, nagtitinda ka ng kakanin para baon mo sa eskwela, noong mga panahon na yun, ano bang naiisip mo noon bunsod sa inyong kahirapan, Sir? Naiisip? That time, Yeah. I don't know, Chito, sa totoo lang, yung kwento ng buhay natin na kung paano tayo nagsisimula, yung katanungan na, tanong mo doon, paano ba yung mundo? Mm-hmm. Yung, since that wala kang alam, you do not know anything in that area, you do not know exactly what is nasa syudad, what is nasa Manila, what is nasa other countries. Hindi ko na maalam na makakarating ako sa Amerika. Mm-hmm. Basta ang alam ko nung araw, when I was between 8, 10, 12, 14, siguro masasabi ko I'm one of those crazy people who keep dreaming and dreaming and dreaming and dreaming. Mm-hmm. Gusto kong yumaman, gusto kong lumaki. Pagising ko kinabukasan, gusto kong malaki na kaagad. That is something that I cannot forget because palagi ako napapalo ng nanay ko kasi nga palagi akong gala. You know, I keep thinking of something every day. And pagdating ng dilim kasi, pagdating ng alas 6 sa probinsya, madilim na yun eh. So basically, as a mother siguro, since that batang-bata pa ako, 10, 14, or whatever, siyempre hanapin ka dahil siyempre anak eh. At pagdating ng dilim, pag wala ka pa, para sa kanila, nag-aalala sila kung saan na yung anak nila, kung ano nangyari sa anak nila. And yung pagpalo sa iyo, yung pagpingot ng tinga mo, pagkurot ng singit mo and everything is part of growing up na kumbaga, kakamutin mo lang yung sakit noon eh. Parang gano'n lang. Because exactly, hindi yung you do not respect, hindi yung you do not listen, but it's because siguro of your craziness or katigasan ng ulo or some sort of tinutulak ka palagi doon sa oportunidad na you want to explore the world. So, experiencing those kind of things in life, kaya meron akong napakagandang may kwento sa buhay. I can talk about what is life, what is mahirap, what is meron, what is siguro the meaning of life or the life of a human being from
from nothing to have something in this world na naikot mo na halos yung buong mundo, and not carrying the memory of mahirap ka, hindi ka pwedeng pumunta, hindi ka pwedeng makarating, hindi ka pwedeng makipag-usap sa kung sinong mayaman na tao. And it never came into my mind na mahiya akong makipag-usap sa tao. It never came into my mind na wala akong yabang, because mayabang ako eh. Mayabang ako in a way na kumbaga yung paniniwala ko kasi, my belief is my belief is my weapon sa buhay, kung paano ko tinatahak ang mundo, because I have something in mind na most people wala. And that is something that I can share it to people kung paano ba yun. Ano bang mayroon ako na wala kayo? Ano bang mayroon ako na wala ang maraming tao? Belief. Yung tinatawag na determinasyon. And that determination yung sinasabi ko na hindi naintindihan ng nakakarami kung ano ibig sabihin. What they know is just the word determination. What they know na, no. But then again, the whole meaning, the truth meaning, yung pinakamalalim na meaning yan. And that is really something na siguro hindi maintindihan ng nakakarami. Pero sir, doon sa pakikipaglaban mo sa kahirapan, nagkaroon ba ng instance o panahon, sitwasyon, na parang gusto mong sumuko ang ipaglaban ng iyong pangarap, isuko? No. I don't remember of ano na, parang sinasabi ng regret? No, I don't. Yung pangarap mo, sir, yung ambisyon, na i-give up. Same thing. It's same thing as what the word of regret yun eh. Para nangihinayang ka, nagsisisi ka ba, or something. No. Because para sa akin kasi yung buhay natin sa mundo nito, sa pang-araw-araw, it is really something na in my own word as a person, kung ilagay ninyo sa libro, you have to be happy every day. And whatever kaalaman mo, kung mayroong kaalaman, you have to share it something to somebody also. So hindi dapat magmaramot kung anong dapat alam ng tao eh. Kasi hindi yung alam ko kasi na i-share sa inyo para sa akin. Ang pangalan ko Joel Longares, ang pangalan mo Chito. So magkakaiba tayo eh. So kahit na anong share ang gagawin ko, let's say for example, I did share to you ng isang idea na napakaganda para sa akin. Maganda rin pakinggan sa tinga mo, but application kasi na mabigat. So never na sumurinder ako. Never. Kasi wala. Katulad nga sinasabi ko, walang imposible ito eh. So wala sa idea ko yung tinatawag na magsisisi ako. No. Everything that I do, it's a plan. Everything that I envision, it's part of my vision. Yeah. So, pero ngayon sir, na from mahirap ka, sabi, I know that for a fact na nung panahon na yun, ni pagbili ng pantalon, mahirap. How do you value money ngayon na marami ka ng pera? What change in life has it occurred in you? Change? Well, siguro, change lang masasabi mo dyan siguro. Like, for example, sabi mo, sige, bibili ako niyan. That's the only different. But in terms of yung changing your character as a human being, ngayon, milyonaryo ka, dati, pobre ka, babaguhin ko ba ang sarili ko? No. Hindi. Kasi, yung value ng pera para sa akin, big and small, is money. How big that is, how small that is still money. At lahat ng pera niyan kasi pinaghirapan niya. Para sa akin kasi, I do not need to buy a lot of fancy things in life to brag to the people that I have something. Sa gwapo kong ito, kailangan po bang mag-brag? Sir, baka may magkakrush sa'yo dyan, ha? Mag-text, sir, ha? No. Kasi masyadong seryoso pinag-uusapan. But then again, yung I do not need to buy a lot of stuff for me to be called show off. No, I'm not show kind of person. I'm a very simple person. Always wear t-shirt because I know that I'm gwapo kasi ako to eh. Hindi ko kailangan yung magkurbata, hindi ko kailangan
Anywhere I go, napasama lang ako doon sa China. Sabi, magkurbata ka. God, kurbata. You know, hindi mo kailangan yun because ang importante kasi yung laman ng utak mo. Not a kurbata. Pero sir, how do you value work? Yan ang naging gateway mo. That's- Yan ang naging gateway mo to success. How do you value work? That's my enjoyment actually, work. You know, that is where I enjoy my life. Yung time na yan that I spend almost 16, 18 hours, maybe more. At the average siguro of my lifetime, of my lifetime, siguro 16 hours a day. Ah. I spend time to work. And almost 7 days a week. Almost 7 days. Yes, almost 7 days a week. Right now, siguro the normal is about 16 to 18 a day, every day, 7 days a week. So how do you divide your time now, Joel? Because you have branches in Dubai, you have branches in Canada, you have branches in the Philippines, and in the States, ilang state ka meron ang branches mo ron? How do you divide your time on that? Time? Well, because one day at a time, one day in every second, or one time in every minute, one day in one time in every day. Yung ganun, yung words na gano'n, na kumbaga, one day at a time. But importante kasi dyan yung makatapos ka ng something. You have to finish something. Every single day of your life. Ibig sabihin, na-achieve ka. Kasi kung wala kang ma-achieve at hinawakan mo lahat yan, parang, ang sabi ko dyan, ang sipag mo, pero wala kang. Okay. So one day at one at a time, but fully accomplished. You have to. Kasi there are so many intelligent people that they keep on talking. At the same time, they are good in talking, but they don't know how to produce the real output of what can we really use in life as a human being. Sayang yung panahon. The reason being that I do climb fast into the pedestal na tinatawag. It is because of focus and yung tinatawag na you know what to choose. But along the way, going to that success na tinatawag, a lot of sacrifices was there. Time mo. Time. So on the side of that success, again, mga pamilya mo maiwanan dyan, mga anak mo maiwanan dyan. Well, anyway, John, that would give us a good lesson kasi to Sir si John, spent 19 years in Australia. Ako naman, ilang years ako sa Amerika, 6 years. But John, anong take mo sa sinabi ni Sir Joel, John? Yung nag-resonate is yung maraming magagaling na tao, puro salita. Kasi I think yung mga tawag nating magagaling na tao, so usually mga achievers yan sa school, takot mag-fail. So wala sila yung risk-taking kasi hindi ko nilang gagawin kasi baka ako mag-fail. So ganoon ang nangyayari. So you agree on that, Sir Joel? 1,000. You never feared about failure, Sir Joel. Talaga hindi ka natakot no matter what. Because again, sometimes it's much better to be an ignorant than to be very, very intelligent. Intelligent and smart are different individual yan eh. So where do you place yourself, sir? Are you smart? But I know your business is smart because you could not have attained that success right now. Pero yung ginagawa mo, sir, na logistics hub mo sa Tarlac, that's a huge investment and not a single loan. Well, ako Chito, masasabi mo siguro kung combine of everything na ako because of the real life that I've been with. The true experience, the life of a human being who experienced the whole thing from the ground to the top. Na kumbaga, hindi mo makuha sa school yan. I can teach you and I can write a book about life story, a good life story that anybody can Katulad sinasabi ni John. Tama yung sinasabi niya because this good in school, takot siyang mag-failure because they know the 0-0. But in life kasi, sinasabi ko, you do not need to be 0-0.
Plus and minus is okay. Plus 1, minus 1 is Mm. okay. The important thing to do, na kung ako magsasabi at kung pakikinggan ako ng mga tao, yung kunting difference, just go ahead and let it go, let it go, let it go. Because if you will keep digging and digging and digging into a very, very small and tiny spaces, then, yun ang sinasabi ko, nasa 1,000 miles away na ako, ikaw hindi pa nakakaalis dyan. Mm. And along the way of that 1,000 miles na travel ko, ang dami ko nakitang maganda ron. May mga pangit, pero maraming maganda. So, which one do you want to choose? The maganda o the pangit? Yes. Choice That's ka what we call Ano analysis. Ano iniisip mo dyan, ha? Parang learning a lot from you, sir. Matagal na tayo sama, pero every day is always a learning experience. Diyan, ang sinasabi ni Sir Joel, marami na siyang pipiliin natin ang pangit at maganda. Natural sa maganda tayo pipili. Oh, syempre. Huwag ka lang marinig. Baka mamaya outside di kulambo ka. Hindi naman yung ng magandang babae, kaya talaga dudumi ng utak. Siyempre, magandang diskarte, magandang desisyon, magandang trabaho, magandang negosyo, lahat yan ay maganda. Actually, para sa akin, there is no bad business if there is a good right leader para sa akin. Kasi ikaw naman, sir, you are a hands-on business entrepreneur. And because that's the only way, Chito, for you to be able to be a very, very successful person in any business. So, yeah, you need to be hands-on. And dapat alam mo lahat. Kasi kung di mo alam, and if you will rely into the theory, yung sinulot ni Juan, then basically, palaging sinasabi ko na ang nagsulat noon ay si Chito, hindi naman si Joel Longares. What you have heard from my life story is my life story at sinulat mo sa libro. But sino si Joel Longares? Paano siya nagsimula sa mundong ito? Gaano kaganda at kasarap at kahirap kanyang dinaanan? But para sa akin, yung sinasabi niyo mahirap, naging ko na lang yun, naging pang-araw-araw. So, sa mga experience mo, sir, sa buhay, how much percent of it ang in-apply mo na natutunan mo from mga ibang tao? How much percent of it is sarili mong diskarte? Oh, well, sarili kong diskarte is about mga 90% yan. Oh? Yes. Or maybe more pa. Ganon ako ka-diktador. Oh. So, anyway, you're now a successful business. Pero, you nag-put up ka ng foundation mo. Was it your way of plowback or, paying off yung mga, or was it a commitment you made nung mahirap ka pa sa... No. Every sometimes kasi yung mga dumating na ganyan sa buhay natin, just so happen lang, it's because you have something to share. Then at the same time, because nung tumakbo ako ng gobernador noong 2013, I have seen so many people, the less unfortunate people, and that was the time that I make rounds in the whole province, and then nakita ko yung sitwasyon ng tao sa probinsya. Then, totoo pala yung buhay namin nung araw na halos wala kang makain. Akala ko nung araw kami lang eh. So I have seen that also. In reality and in life, while goes to every barangay, meeting with a lot of people, asking for a very, very small and tiny thing na you cannot even believe now. My God, wala silang pambili ng kahit na medical, and that's the truth. So para makatulong ka ng konti, so I put up some sort of about the magpapaaral ka, bigay ka ng tuition, bigay ka ng konting sa kanila, just to move. At yung may mga matalino man, hindi matalino, basta I put up 50 people, 100 people, whatever number of people who can go to school na pwedeng maging achievers one day. Because again, alam naman natin na nawawala tayo. Nanay kapatid ko nawala just like that. Although nanay ko siyempre 84 na rin naman, pero ganoon ang buhay sa mundo na wala namang sabi natin forever. There's no forever. Mamatay tao. So but then
siguro na-achieve ko at ma-achieve ko pa is yung to share my wisdom to the people. That this is what I did. And there is nothing wrong sa ginawa ko. Nothing wrong. Yun yung ano sinasabi na teach a man how to fish. Do not give them fish. Well, that's a very common language na ginagamit ng tao. But then again, that's not the only secret to me. Para sa akin kasi you need to make gulpi ng tao. You need to insult people. No. You need to insult people for them to know yung totoo at hindi. Kasi if you will only say those words and they will listen it from this side, it goes out to this side. So others, ganun lang yun eh. But if you will try to insult them somehow, it will go to their heart. Pag tumama sa puso mo yan, then magigising ka na, wow, kung ano. So that's why, para sa akin, you need to see a few words para masaktan mo yung tao. You need to insult them para magiging ano sila eh. Magiging, although sabihin na, some of those will create some retaliation. Forget about the retaliation. Again, if you can achieve 90% and the people of 90% will listen to you, then basically you have... Basically, Sir Joel, what do you teach? Yung sinasabi mo, dapat ibombahin mo that insult. What kind of values do you teach your mga... What are these things that you try? Sa akin kasi, sa tao ko, palagi ko sinasabi sa mga tao ko na, kumbaga, look, the government, tandaan nyo, the government is not giving us money. We, the people, give money to the government. The government. Then, the leader of the government should know how to use the money of the people in the right spending. So, dapat, ang pipiliin dyan, yung pupwesto sa gobyerno, marunong sa numero, marunong mag-manage ng pera nyo. Because if that these people are just become a leader because of their name, then basically people of the Philippines should wake up na kumbaga, hindi kumu anak ka ni ganito, anak ka ni ganyan, pwede ka nang mag-lead. That is the very wrong practice of the Filipino politician and the Philippine government. Because we came from the oligarch system kasi. We came from the muchacho. Lentek, ganito. Lahat kayo muchacho. Kami lang yung gwapo rito, kayo pangit. That is the life that we've been practicing for how many years? And kaya nga sinasabi ko, you people, hey, wake up, Filipino. My God, you know. Yung ba yung political agenda, sir, that nasa utak mo when you said, yes, money earned in copies should be spent in copies? Yes. Was it the agenda that you were pushing? Should be copies first, katulad sinabi ni Trump. America first. Tama yun. Why? Why do I need to bring my money in China? Why do I need to bring my factory in China? Okay? Why do I need to bring my money from the money of copies to Iloilo? Why? Eh di sila nakinabang ng harvest ko. Well, lahat ng halos 90% or 80% of the production of copies is coming from what? Fisheries and agriculture. Diba? Ang hirap kaya ito, magtanim ng palay. You have to wait for 3 months and then mag-ani ka. Then, pagkatapos may ani, bibinta mo yung palay. Kung tumubo ka man ng konti, din yung tubo na yun, dinala mo sa Iloilo. Why? Because nandun yung anak mo nag-aaral. Why don't you build your own school in that area? Nang sa ganon, dyan din, gagastusin yung pera, dyan nyo rin, paikutin yung pera. Nang sa ganon, you people are helping your economy all together. Hello? A simple mathematics and simple economics supposed to be. Oh. But again, simply some other countries like, you know, in America, we have Disneyland that wala ang Pilipinas. Okay, di punta kami sa Disneyland to see and look at in Disneyland. But going to Disneyland is not only to watch Disney, but to educate yourself. That bringing back to the Philippines, you have that idea, oh, may nakita ako doon, ang ganda. And then at the same time, you copy. Naging benepisyo sa bansa mo.
I'm not against with that because we need to educate ourselves, circling the world, and observe what is the doing of each and every country. But not all of us can do that. Ang sinasabi kong, you make money in copies, you spend your money in copies. Why? Because maliit lang ang pera niya. That's only 5 billion, not even 5 billion pesos. Dadalhin mo pa yung 4 billion sa labas. So anyway, ngayon sir, sa reality natin sa pandemya, as you were saying that in your business ng money remittance, you saw an increase of 30%. Money remittance saka karton. What is it na pag-asa ng mga Pilipino ngayon who are now feel desperate, hopeless, anxious sa ngayon? Anong may suggest sa kanila at this point? Because ikaw, nakikita mo, overseas, itong mga Pilipino nandito sa atin, ano ang nakikita mong opportunity ngayon? Because kayo, in fact, ikaw, your business is doing good even with the pandemic. Kasi ang problema ngayon, Sir Joel, ang dami na ngayon desperado, depressed because of the situation. What can you share with them? Well, sa totoo lang kasi maraming maling approach eh. If I may say. Ang daming maling approach kasi. From the very beginning, ang daming approach na mali. Although it is siyempre hindi sa babatikusin ko yung administrasyon ni Duterte, no. But then again, hindi naman kami parehas ng pananaw. Although almost we are in the same length. Para sa takbo ng utak namin lalo sa kung paano mo papatanuin yung But in terms of economics kasi, yung naging approach kasi ng gobyerno doon sa lockdown, I don't know kung nag-isip sila na wala silang pinagkukunan ng pera eh. Wala namang Exactly. Exactly. I mean, walang production. Wala tayong self-generating na pera. I mean, we rely it into what? Foreign. Loans. Kasi ang produkto mo sa agriculture, nothing. Produkto mo sa isda, nothing. Halos Kasi ako nga sinasabi ko, call centers lang ang nag-generate. No, kasi Jun, kung ako sinasabi ko ito kay Chito nung kung ako maglilid ng Pilipinas, the first day that I sit down, babalikan ko yung agri ko. Babalikan ko yung tubig ko. Why? Because that's the only kayamanan that we have. Yes, we are being supported by the OFW money. We are being supported by the electronic industry, semiconductor, call centers. And that's more than enough na help. Actually, napakaraming pera nun eh. Yung semicon, call center, remittance, ang dami yan. It's just a matter of right. Kung mag-right diskarte, where do you spend that money na dumarating? At kung saan mo siya gagamitin na may return in the future. Yung future return niya. Kasi para sa akin, the future return na dapat na talagang kung saan magpo-focus ang gobyerno. Kung ako gobyerno mo, kung ako presidente mo. So, bubuhusan ko ng pera yung agri ko at saka yung fisheries ko eh. So anong take mo, sir? I mean, sabagay, you started developing your logistics hub sa Tarlac before the pandemic. Anong take mo ngayon dyan sa logistics industry at saka yung... Sa anong industry? Logistics? Logistics, oo. Logistics has always been the industry na nobody can beat. Talo pa niya ng oil. Kung ako ang take care mo sa ganyan. Because logistics has always been the part of our life. Kasi if there is no movement sa commodities mo, then there is no business. That is the number one business. Logistics has always been the number one business. And ito pang nangyayari ngayon, which is this is what I've been telling to the people way back 5 years ago. And moving forward,
lalo lalaki ang participation ng logistic industry sa mundo. Bakit? Tamo ang Amerika. Ako, I believe that siguro in the next 5, matagal na yung 5 years siguro. Yung mga malls mo halos magsasarahan yan. Yeah. So anong mangyayari? So it's gonna be logistic. Kasi lahat halos i-deliver nila. Kasi much cheaper yung i-deliver kaysa yung pupunta ka sa mall. Yeah. You have to spend time, blah, blah, blah. Whereas, order ka lang. Like I do. Order ako ng damit, pantalon. Online. Deliver sa bahay mo. Bumili ako ng mga panggagasusin ko sa Christmas party. Everything is just online. We do not need to go to the mall. Ang kailangan mo lang, saging. Yeah. But saging probably, it can be delivered one day. Di ba? Kaya mo yung mga producer. Yung mga produce ngayon, nararamdaman nyo na impact ba ng build project ng government? Kasi naramdaman ko yun nang nagbiyahe, nag-long drive ang lapad ng kalsada. Well, actually, John, yun yung matagal na dapat ginawa. Kung after Marcos dapat, pag upo ni Cory, tinuloy niya yung plano ni Marcos, mayaman ang Pilipinas. But just so happened that, I'm not saying na I'm against with liberal, just so happened that they are short-minded people. Kahit na nakikinig sila. Why? Because iniisip nila sarili nila, hindi nila iniisip pangkaramihan. Yes, at sinasabi na, iniisip ko rin para sa mga tao. That's why I'm running for president. Because I want to help the people. Hindi ko alam kung anong klaseng help ang mayroon sa kanila. Because if you really think of something na kumbaga, for the future of the Philippines, kung ako noon pa. Simply, I believe, because I've been in Saudi Arabia for 6 years. Punta ako ng Europe. Punta ako ng Amerika. And the only, the big factor kung bakit asensado itong bansang ito, they build that infrastructure from thousands and thousands of miles na puro highways. And believe me, after Marcos left from the Philippines, Cory Aquino was here in America. After Cory Aquino, sino ba naging presidente? Si Ramos? Ramos was here in America. Oh, yeah, Ramos. After Ramos, sino? Si Erap? Ramos. Erap. After Erap, si Gloria, di ba? Gloria. Lahat ng mga matatalino naman yung mga lukulukong yun na pupunta ng Amerika. They've been all over the place. Nakita nila ang buhay ng Amerika. Nakita nila kung paano masiso Amerika. O sila bulag at bingi lang siguro. Ayaw na lang intindihin. But they keep promising to the people that they will help Filipino people. And the only solution to help, unahin mo muna infrastructure mo. Pag dumaan na mabilis yan. Kasi kung marunong ka sa tinawag ng value of money, marunong ka sa tinatawag ng value of time. If you know those two key figures, then basically there is no way for you not to be a successful country in the future. Because again, lahat naman yan may magpautang kasi meron kang binibenta. Sino binibenta mo? Your population. Remember, we have about 20 million people now who are spending. So pwede lahat maging kabayaran ng kautangan mo. Kasi lahat ng highway mo, pwede naman utangin yun eh. You do not need money. I start my life having nothing. Pero nakagawa ko ng pera. So it's the same thing. If you're a leader, you should know and think. Na kumbaga, pera, hindi natin pwede nakawin. Paghirapan natin para makakreate tayo. Ganun lang kasimple yun. But ang way to go, kalsada. Kasi kung walang kalsada at puro kalabaw, karusa ang gagamitin natin. How many hours bago makarating yung kalabaw pamula barangay hanggang bayan? It takes an hour. Whereas if you have the kalsada pamula sa bayan hanggang bayan, 5 minutes. 1 hour and 5 minutes. Sino ang mas malaki? How many minutes you spend for nothing? Nothing ang tawag doon kasi unproductive ka eh. Kasi ang tatamang production mo after 1 hour pa eh. So yung 45 minutes or let's say 55 minutes, kaupo ka roon, bawa ka ng kalabaw, gano'n. And at the same time, yung time na yon, nagde-degrade yung product mo kasi produce yun. Correct, yes. So hindi as fresh.
Instead na mahal yung presyo ng produkto mo, mura na lang kasi bulok na eh. Lantana. So nafe-feel mo pala ito, Sir Joel, sa industry mo because ilan ang truck na tumatakbo mo everyday, nagdi-deliver. Because nafe-feel mo ngayon ang constricted ang traffic natin. So yun ang yung isang setback na going back doon sa sinasabi mo. Pinag-usapan namin kanina, Sir Joel, dyan, ano ang may papayo mo sa mga nag-aambisyon dahil ngayon mag-abroad pa, looking for their luck? What can you say? Ano ang payo mo sa kanila, baby? No, actually, ito, ang abroad is not looking for the luck. Actually, abroad is an educating thing for us to improve our personality. Kung mga yung unang karakter mo, ang ma-improve mo dyan yung karakter mo eh. Because you will learn a new trick in life, meaning new environment, new character, new aura, way of life ng mga tao doon. That's number one na pasasalamatan mo pag nakarating ka sa abroad. Bakit? Kasi umalis ka doon sa barangay mo. Because yung mga tao doon sa barangay mo, puro pangit. So napunta ka sa barangay, manggaganda naman. Kasi sabihin mo, kapitbahay mo, sasama na ugali, di ba? So, ang pangit nila. Kasi kahit na gwapo yun, yung ugali pangit kasi sawa. Puro dismuso, dadada. Pag pumunta ka doon sa abroad, sabihin, wow, walang chismusa. Bakit? Takot kang kausapin sila eh. Di ba? They don't know you. You don't know them. But your eyes is open and observing them. You observe what's really going on and the reality of life in that area. So that's one thing. That's one thing na kumbaga, hindi ang pag-abroad kasi to, sabihin natin yes, talagang malaking na itutulong yun sa ekonomiya ng bansa. But the number one pasasalamat na isang taong nag-abroad, yung learning niya. Kasi matatanggal muna sa culture, matatanggal sa utak niya yung culture sa kanila eh. For a while, for 2 years, nandun sa bansang yun, Taiwan, Saudi Arabia, Middle East, halos kumbaga, hindi ko naman sinasabing makakalimutan niya lahat kung anong nangyayari doon sa kapitbahay niya doon. But hindi niya na nakikita yon. So hindi niya maalala madalas. Hindi magkakaroon ng tinatawag na kultura or tinatawag na brainwashing yung kapitbahay niya. But then, ang magbe-brainwash sa kanya yung other side na naman, other country. Oh, so this is the life in Saudi Arabia. This is the life in America. This is the life in Taiwan. This is the life in Dubai. And way, way, way better, different than the life in Santa Mesa or Quezon City or in Pangasinan or in Capiz. Malayo yun. Kasi infrastructure pala, makaiba, layo na eh. In Saudi Arabia, a lot of highways. Same thing in Dubai. Same thing in in Taiwan, kahit ganun ang kaliit yan, mapindi rin ang niya, kahit pa paano, kalsadas niya. So ikaw, sir, nung you started your business sa Amerika, medyo yun ang mindset mo na you have to be observant. Remember, when you enter the balikbayan box industry, in place na yung mga kalaban mo na dati na malalaki na. Was that your first business, sir? Yung balikbayan box, yan ba yung first business mo? Sa Amerika? Yeah. It all started from Balikbayan Box and it all started from the garage back in Southern California way back 1993. Tagal na pala. Ano tanong mo to? Ulit? Papa, yan ba yung mindset na ginamit mo, sinasabi mo, you have to be observant because una, nung pumasok ka, sir, nandun na yung mga kalaban mo, mga big names na yun sa balikbayan box. And how were you able to overturn it? Ikaw na ngayon ang number one, halos. Hindi, mayabang kasi ako. Kasi naniniwala kasi ako sa sarili ko that nothing is impossible. Nothing is impossible. Kasi ang paniniwala ko, it's just a matter of time. Okay. It's just a matter of time. Kasi this is just a pangarap na sinabi ko nung nasa Saudi ako at sabi sa akin nung isang kasama ko, si Ber. Sabi niya, Totoy, alam mo, yung ugali mo yan. Pag ikaw pumunta sa Amerika, makukonquer mo yan eh. Kasi nga, gwapo nga kasi ako. Diba? Ang sabi niya kasi, napakasipag mo kasi. Kasi masipag kasi ako eh. Kumbaga, ako yung tao kasi, John, Chito, alam mo naman, walang masamang tinapay sa akin.
I speak, you know, my thoughts. I have to say that, you know. But walang masama na tinapay sa akin. After ng mga sinasabi ko, kung ayaw makinig, because this is according to my experience eh. Kung ayaw makinig, it's up to you. Kung gusto mong dalhin yung ibang dyan na applicable to you, then take it. If you do not want to take it, it's okay with me. But here is my life story to everybody. Nang walang imposible. Don't screw up. Don't fuck around. Just work. If some people might see something against you, then that is their prerogative. You cannot please everybody. But all you need to do is to work. And again, that time, ang sinasabi ko, ay natatandaan ko pa nung araw kasi si Forex $75 eh. Ako $75 din eh. Forex number 1, si LBC number 1 and 2 nung araw. Pumasok ako sa industry at 75. Then may mga kasama ako sa industry na mas maliit o mas malaki sa akin, ako mga $65. My question is, bakit kayo 65? Sila 75. Ang katuran ng mga loko-loko, paano naman matatalo yung malalaki? The only way na matatalo ko sila, bababa ko yung presyo ko. Wrong. Sabi ko, noon pa lang. This is way back about 96. Sabi ko, that's a very, very wrong approach. And I was only then 36 years old. Tutoy. Kumbaga, hindi ako pinakinggan kasi bata, mayabang. Mahangin kasi ako magsalita because the brain, yung utak ko kasi, wisdom ko kasi, hindi mo rin masisisi itong mga ito kasi siyempre at very young phase and age na tinatawag. Para magsalita ka ng ganun, parang hindi ka panipaniwala. Hindi nila alam, growing up, when I was at my 19, 20, 21, 22, 24, 25, ang edad, ang kasama ko, katulad ninyo, katulad din sito, 40 anyos, 50 anyos, na kumbaga, you've been dealing with those kind of people every day of your life. Na kumbaga, you keep absorbing, blah, 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 absorbing about their wisdom. Na kumbaga, hindi mo na mamalayan yan kasi, moving yourself to any other places. Hindi mo na mamalaya na yung dinadala mong pananalita, pananalita na ni Joel Longares. Kumbaga, yung wisdom ko na eh. Yung wisdom na kasi nila dala-dala ko eh. Oh yeah. So, pag pinagsama-sama mo yun, yan ang sinasabi ko, matigas ang ulo ko, mayabang ako. It's because I believe. Naniniwala ako sa pangarap ko eh. Na ang pangarap ko, the only person that will achieve and that can achieve of my pangarap is me. So, kailangan ko i-push ang sarili ko dyan. Push. Yung determinasyon. And again, along the way, yung determinasyon mo, merong masasagasaan. Who? Mga anak mo, pamilya mo. Sabi mo, dyan muna kayo ha. Kasi ang katuwiran ko dyan. Pagka wala kang pakakain sa anak mo, mumurahin ka niyan. Nagsasalita against yun, pinabayaan mo ako, blah, 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 blah. Yes, of course, lahat ng tao may katuwiran na sinasabi. No, as a parent, hindi ko gustong pabayaan yung anak ko. But what is exactly happened? Yung nakikita. Ano yung nakikita? Anak mo hindi nakapag-aral, anak mo nasa kanto, anak mo ito. Pero sabi mo as a parent, hindi ko pinababayaan ang anak ko. Pero anong resulta? The result, yung anak, nasa kalye, hindi nag-aaral. Pero sabi ng nanay tatay, no, gago ba ako pababayaan ng anak ko? Yun ang hindi nakikita, hindi alam ng mga tao. They keep saying na hindi nila pinababayaan. Words ang nagsasalita. But in reality, lumalabas na pinababayaan. So ako, kaya sinasabi ko, walang imposible kasi. Then yung sinasabi ko nung araw, sige, kung gusto niyo magpatayan, hindi magpatayan kasi presyo. Because para sa akin, pagka wala kang panggastos doon sa taong utusan mo, you can make utos only once dyan. One. Twice. Only in the third time yan, sabihin sa'yo, gago ka ba? You keep using me. See? But if you want to give the best service, you have to spend money. Wala akong pera nagsimula. Paano ako nagkapera ngayon? It is because I know how to push the people. Work. Gusto niyo magkapera tayo? Hindi tayo hingi ng pera sa gobyerno. Tayo magbibigay ng pera sa gobyerno. How? Trabaho tayo para bigyan natin sila ng pera. Gwapo pa tayo. Kaya gwapo ako.
Dami kong binabayad ng taxes. Dito sa Amerika, ilang milyon. Sa Pilipinas, ilang milyon. That's why I can shout. Ang sinasabi ko, mga salbahe kayo, pera ko yan, Kaya sinasabi ko sa mga tarantadong politician, kundi ba naman kayo mga gago to buy the people? Kasi ang sinasabi ko palagi, sa mga nakikinig, dapat marami makakinig nito. Na yung mga taong politician nagbibigay ng pera sa botante, ang sabi ko roon, at ang sinasabi ko nung araw pa, ang botante natin ay hindi manok, hindi hayop, hindi baboy, hindi isda. Kasi ang katuwiran ng mga loko-lokong tumatanggap ng pera, pambili din namin ng ulam yung sir. Kasi nakalimutan nila na kumbaga, ang bumili sa kanila ay magnanakaw. 1,000%. Sabihin naman sa akin na walang nagnanakaw dyan. Lalahatin ko na lahat ng politician. Walang gwapo dyan. Out of how many politicians that we have in the Philippines? Maring si Duterte, hindi nagnanakaw. Mabibilang ko sa daliri ko siguro. Kasi may katuwiran sila, hindi, namuhunan ako kukunin ko ulit. And they're spending what? Paano mo in-address yan, sir, when you run for governor? Yung mga lumalapit sa iyo, how do you handle that? What? Nung tumakbo kang governor, how did you handle that, yung mga nag-aantay ng bibilin mo? But which you never did. Sabi ko, ba't ko kayo bibilin? Sarili ko nga ang isang sakripisyo ko para sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung utak ko ng libre. Yung muscle ko ng libre. Leadership ko ng libre. Para mapaasinso ko yung ekonomiya ninyo. Tapos bibilihin ko pa kayo? Nasisira na ba kayo ng bayad? Kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang kasimple yun. Basta ito masasabi ko, kung ako leader nyo, 1,000% aasinso kayo. Bakit? Nakikita naman yung ginawa ko eh. Hindi ito kwento. It's realidad. Ayan ang ginawa ko. Marunong akong manglambing, mag-utos sa tao. Hoy, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Pag hindi ka magtrabaho, susundukin kita. Kasi unfair doon sa nagtatrabaho at ikaw hindi. Di ba? Bakit ikaw hindi nagtatrabaho? Gwapo ka ba? Hindi pare-pares na tayong gwapo. Wala nang pangit. Maganda. Kaya hindi ako nanalo eh. Ayaw nila lang tao. May pag-asa, tingin mo sir, may pag-asa pa kaya mabago yung kultura na yan ng politics sa atin? 50 years. 50 years. 50. Another 50 years, mamamatay na lahat yung mga ano. Ilang generations mo. Paano kung bago sibol ganun din sir, paano yun? No, Chito. Because of technology driven right now ang mundo, hindi na yan. Magbabago. Because technology will be the big part of the new civilization na tinatawag. Yes. Mawawala yan. I can guarantee mawawala yan. Hopefully, I'm still alive by then. Pero mawawala yan. Because madali na kasi... Information age na tayo Madali na kasi ito, ang pasahan ng chismis eh. Huwag mong buto yan, magnanakaw yan. Huwag yan. Noong araw, babiyahe ka pa ng gagastos ka pa para makabiyahe ka ron, para maggaganon ka. Ngayon din na, social media na lang eh. So we will be there. Plus, as soon as Elon Musk will deploy his Starlink, then every corner of your barangay can talk over the phone, can signal, they can deploy. At saka ang growth, ang pag-aasenso ng economy ito, in the next 5 years, I can see that there will be a big movement. In the next 5 years, five. Because I believe that siguro mga 1-2 years from now, umpisahan na ni Elon Musk na i-deploy yung kanyang internet sa buong mundo. Right. Yeah, kasi nandoon mayroon isang 12,000 satellites sa taas sa orbit. So, and he keep, like the other day, last week, nagpalipad na naman siya. So, may dala namang Starlink, may madalang satellite na yun. So, I believe what I've heard is pupunuan niya up to 40,000 satellites ang orbit para maka-deploy siya ng simultaneous. Dito sa Amerika, I believe that between $5 to $10 a month
to subscribe. Kunyari, Okay. may PLDT, mayroon kang Smart, mayroon kang Globe. That Smart and Globe you can use, but you can use his system for, let's say, 50 pesos. No. 500 pesos, something like that. 300 pesos. Yeah. Na ako I will be using because my logistic will use because ang lahat ng truck ng buhabiyahe, makukontak mo eh. Global. Every So, remote barangay, tracking mo and everything. Yes. So basically, I believe that his plan is to give that service to the whole entire universe para mabilis ang movement. That sa ganon, everybody can communicate easily in the future. Unlike when I started my life at the age of 8 or 10, like you do in the province, hindi natin alam kung ano nangyayari sa Manila eh. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa Amerika. Whereas right now, yeah, yung mga ano natin malilinggit. They know how to slide the tablet, blah, 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 and keep listening the English. That's why most of the kids now who are in the suburb, they speak English because they keep watching the British accent. Oh, what's up? Ano ko nga, Korean na ngayon eh. See, Korean. Yeah, the Korean thing. Yeah, that can easily be sa Pilipinas ng Korean. So yun ang. Hindi, ano ito, maraming pagbabago, maraming mangyayari. So sir, mabalik tayo dun sa sinabi mo kanina. May matatawag ka bang single individual person na talagang malaki ang influence sa inyo? Wala. Mabilis yung collective na yung mga elders na nakasama mo? Wala. I don't listen to my mom, I don't listen to my father. Yeah, diretso akong sagot yan. No. Wala rin akong tinignan tiyo-tiya ko. Wala. Because this is one thing that I will be sharing to you all, nakikinig, nanonood. All of us may mata. All of us may tinga. Then use that one. Use your eyes, use your ears, look and listen. Then send it into your data center. Ito yung data center natin eh. Then, let that data center pagdugtong-dugtungin yung puzzle na yun. Kung ano yung nakita mo, kung ano narinig mo. And again, you can choose. You can pick up a good pieces and pick it with you. You can pick up a bad pieces and throw it away. And again, sinasabi ko sa mundo, sa buhay natin, along the way in your life, napakaraming anghel dyan or angel dyan. Maraming angel. Marami ring demonyo. Okay? Both. Dalawa yun eh. Devil and an angel. Question ko, bakit sila ang titingnan mo? Bakit di sarili mo? Remember that the angel and the devil is not with you 24/7. The only nakasama mo is you 24/7. You feel the whole heat, the whole cold, the whole thing, ikaw nakaranas doon. Yeah, again, you can listen some, the devil and angel thing. But, the final decision on is you. Kaya dito sa company ko, pag mayroong nagmamarunong, sabi ko, sige, sa iyo na lang yan. Or you have to get out. Yes. You have to get out. Mas marunong ka pala sa akin eh. You set up your own company. Diba? Hindi yan ang gusto ko eh. It's mine. It's me. I'm the leader. This is what I want. Nakita mo yung mga surrounding ko, yung mga tao ko, abogado ko. They just... Why? Hindi yan ang gusto ni boss. Siya ang pumatakbo nito eh. Kung maganda ang suggestion mo dyan, then I will listen. Of course, kaya nga nakikinig eh. But if that suggestion is not applicable to me, wag sumama ang loob mo. Wag sumama ang loob mo, Chito. Because again, hindi tayo magkalaban, hindi tayo magkaaway. You have your own idea na ikaw nakakaintindi. I have my own idea na ako nakakaintindi. But if your suggestion is maganda, okay, I'll take it. Salamat. Kasi every day is a learning process in my life. Ganun lang yun. That's why you sinasabi ko, everybody you should be happy every day. Keep smiling. Keep smiling.
Kasi walang masama doon. Papasok yung skill, sir, na yung skill ng how to determine what to keep and what to throw. Marami kasing nag-analysis paralysis eh. Ina-overanalyze yung mga bagay. Yung sinasabi niyo, naka 1,000 steps ka na, hindi pa ako nakapag 1 step. Nandoon yung June sa nandoon yung sa tinawag na bukis na tao. Bukis ang tawag doon, bukis. Bukis. Hindi magbasa. Hindi rin kikwento niya, binasa niya. Hindi niya inaikwento yung buhay niya. So forget about those people. Because So, they cannot even stand. They cannot stand strong. So ano nakikita mo, sir, sa business environment natin? Ikaw, you are now into diversified ka eh. So ano ang all these are parang yun ang intuition na nakikita mo based on nakikita mo o na-observe mo. So what do you see in the business environment future ng sa atin? Pilipinas o negosyo? Yeah, Pilipinas. Well, wala namang. Wait, to. Huwag mo na sabihin sa akin ang edad mo. Pero, Philippines Philippines like what Duterte said, ang sinasabi ng Duterte ganito. May eraraos naman natin yan eh. Mm-hmm. May eraraos. Wala namang question. Kasi, nabuhay naman ang lahat. Yung tao nga sa probinsya na walang makakain, nabubuhay. Remember, when I ran last year sa probinsya, nakita ko yung statistics ng per capita namin. And the per capita is only 21,000 pesos per household. So basically, that's about 1,000 or 1,800 pesos per month ang generate na pera ng bawat isa. And yet, people of that province from, let's say, 450,000 to 500,000 to almost 1 million now. Self-generating siya ng tao. Tao ang dumadami. But monetary-wise, economy-wise, no. And again, may survive naman yan. It's just a matter of choose na lang ang tawag doon. Wala naman choice ng tao. Now, kung papatay siya, nang hold up siya, whatever, it is because of kahirapan. But it is not gonna be all the way. Because there is always a new trick, new luck, or masabi natin destiny or whatever. Kung ano magiging takbo ng buhay. But to those people who is determined to be successful, ano lang ito? Siguro about 10%. 10%. Ang nangarap. 10% sa nangarap. No. 10% of the population lang. Population. Makaka-achieve ng ganun. The 90%, 80 to 90% still gonna be down. And they will keep adjusting. Kung let's say ang per capita is let's say 21, maybe this time it's about 18. So yung dating 1,008 siguro ngayon nagiging 1,005 na lang per month. But they need to survive. So kung kakain sila ng kamuti, kakain sila ng saging, magdidildil sila ng asin like what we do back in the days. Kasi naranasan ko magdidildil ng asin, lagyan mo ng tubig, lagyan mo ng asin na bilog, tapos kainin na yung kanin, buhay ka na. And you can continue living until may darating na namang cycle. What that cycle is, it depends on kung ano makasalubong ni nanay, tatay mo, or ikaw man. Kasi ako, I remember when I was in Pangulo nung nag-aaral ako sa Guzman, kakain ako ng kanin, lunchtime lang eh. So kumbaga, dinner ko, tinapay, sometimes wala kasi wala akong pera. Kasi nag-aaral ako, kumbaga, working student ako eh. Kumbaga parang Arcumbato, doon sa Banto, doon sa may Banto, darating ako niya, alas 11, alas 12 ng gabi. Galing sa Manila, Santa Cruz. But, that was the time na kumbaga, I was only like 17, 18 years old. So, far, ngayon, ang health ko is still okay. Anong konsepto mo sa money earned, money spent, money saved? How? Sinasabi ko that's the value of money. That's always been that. Sinasabi ko, what's the value and what's the value of money? Value of money has three character. How to make, how to save, how to spend. Wala akong problema kahit na mahal yan kung kailangan ko. Wala rin akong problema kung mura yan, hindi ko kailangan yan.
Ibig sabihin, kahit gaano kamura, kung hindi ko kailangan, hindi ko bibili. Kahit gaano kamahal, kung kailangan ko bibili ko. But, meron isang but yan. Yung but yan is, if you make 100, spend only 80. Save 20. If you make 100, do not spend 110. Walang rason. There is no rason. No rason whatsoever. Huwag mo sabihin, kasi kailangan ko. Kasi walang katapusan ng kapangangailangan. Alam niyo, in my life, kahit nasabihin yung milyonaryo ako, may kulang pa rin. Kasi gusto kong bumili ng aeroplano. Kulang ang pera ko eh. So kumbaga, kulang, depende yan. Depende yan sa pag-ano. But then again, hindi ko muna utusan sa sarili. Bakit ka bibili ng aeroplano? Kulang nga yung pera mo eh. Di ba? O bibili ako ng 747, aning ko. Ba? O bibili lang ako ng Learjet dyan. Magkano Learjet? Siguro $50 million. Tapos ano ngayon? See? Yun yung pinag-usapan namin, sir, kanina ni Jan na problema natin, like kayo, nasa abroad. Minsan yung mga kamag-anak dito, pati pinsan na lang, malayo pa. Meron akong kakilala din natin sa LA. Pati kanyang kapatid bumili ng kotse pang down payment, siya pa nagpadala. Sabi ko, ba't bumili ng kotse kung hindi kaya? Siya pa nagpadala. Ikaw, hindi mo naman na-encounter yan dahil alam ko, paano ka talaga sa ano. Magugulpi kita. Baka alam ko masaktan ka. Because what you are doing is wrong. No. Kahit na anak ko. No. Ang sabi ko sa anak ko, sinasabi ko, alam nyo, kahit na marami tayong pera, that is the money of the company. Okay? And besides, hindi ninakaw yan. Pinaghirapan yan ng gusto. So you have to value that money. Kung pinaghirapan mo, you must know how to value that money. Kailangan mong pagkasihin ang dapat mong pagkasihin. Huwag ka magsabi na, kumbaga, kailangan ko eh. Bakit? Kailangan ng anak ko. Kailangan ng ganito, kailangan. No. May pera ka. Meron akong savings. Tika muna, pag sinabi mong savings, that is between life and death. Dapat doon. Is that between life and death? Hindi. Hindi naman pala eh. Hindi ba pwedeng mag-antay ng bukas yan? Pwede. Hindi mag-antay ng bukas. If not bukas, another bukas. If not another bukas, another bukas. Yun lang yan. So it's just a matter of understanding na what's the value of money. And you know how to hold that three key figures. How to make, how to save, and how to spend. Yun, dapat alam yun. Kasi pag alam mo yung tatlong yun, pag sinabi mo, I make that money from, kamuntik lang ako namatay. Diba? So gagastusin mo pa ng walang kwenta? Hindi. Kasi pinaghirapan. Umiyak kasi yung kapitbahay, kasi si nanay, kasi si tatay, kasi si ito, sige. You know, kung mamamatay na yun, mamamatay na yun. Hindi naman ikaw ang kanyang, nasa loob ng kanyang katawan eh. But kung sabihin, no. Pag pinadala ko ng pera yun, at least, maaaring pwede sa mabuhay. Okay, fine. May savings kang konti, huwag mong ibigay lahat. Maaaring magbigay ka lang ng konti para lang hindi ka naman makonsensya. So that's still part of value of money. Dahil sinasabi ko, pag may humingi, hindi naman ako nagsabi ng no. Hindi ko nga lang binubuhos. Kalukuhan yan. Huwag naman. Huwag. I will give you, because mahirap ang maghingi. Although hindi ko pa naranasan yan. Never kong ginawa. Never. So, doon sir, during those years na talagang hirap na hirap ka, can you remember any moment na humingi ka ng tulong? No. Hindi ako hirap to. Hindi ko naranasan ang hirap to. Para sa akin kasi it's just a life during that time, during that moment of my life. Yun ang buhay ko. So hindi hirap yun. It's just a matter of enjoyment. I enjoy. Yun yung sinasabi kong at one point in time in my life, for how many years, or siguro 2-3 years, na isang bilis lang ako kumain ng kanin, all that's part of my life. Hindi hirap yun. I enjoy. Kumbaga, I will take negatively sa akin, sinumpa ako ng Diyos, pinagalitan ako ng Diyos. Hindi, gumawa ako ng katarantaduhan. Since that may takot ako sa Diyos, so basically, I enjoy the moment. Just enjoy the moment. That's why I do not have any regret whatsoever. No, wala akong regret. No, Yan. Learning alat tayo dito dyan Hindi ako nag-ano. Kasi, totoo. alam mo naman sir, ang buhay sa LA noon natin noon. I mean, pabidahan din doon yung mga noipi doon. Marami yan to.
Maraming ganon. That's why I always separate sa ganon. That's why Ano, I'm famous na kumbaga nakikita ko ng tao na takot ang tao sa akin or na hindi ba natatakot in some ways kundi yung respect nila. Ano sabihin nila, alam mo yun, yung may-ari ng Atlas, alam niyo si Jewel, ang bait niya. Ang bait niya. Ang bait niya. Ang gwapo pa. Yun. Ang bait daw, ang bait daw. Kasi siyempre, ilan na sir ang branches mo to sa ano? Sa ano? Ay, more than 100 branches ka na eh. ano pa naman yun, ba't yung talagang totoo dito sa ano? Dito sa EXP side, 1, 2, 3, 4, about 14, 20, 18 ata ang EXP. Ang ASI 20, 11, 13. So, yun yung mga major. But overall, napakarami. Yung major lang ha. Ibig sabihin ng major, ito yung mga top producer mo na lugar. Oo. Yan ang major cities. Major cities. Mm-hmm. So, yung ano sir, pumasok ka ba ng ano? Pumasok ka ng power? I think you're planning to go into power business. No? Natuloy ba yun? Power business? Oo. Actually, yun ang kausap ko kanina, yung solar solar company. Well, which is actually, ito yung Australian group, sir? well, nasa pipeline kasi lahat. Nasa pipeline pa yan to eh. Kumbaga, I myself is contemplating of really pushing it into because ang sinasabi ko, para bang medyo lalayo sa ginagawa ko ngayon na ayaw ko ma-distorted ang buhay ko. It is because of some other businesses na it will be ending up of making money. So basically, itong industry ko, kumikita na itong pera. So dito na lang ako focus. Actually, kasama dyan is yung e-commerce na in relation sa negosyo ko, yung e-commerce. So right now, we are developing a platform para sa ganun. So time will come and time will tell kung kailan yan. But I am pushing and I am pushing my people to finish it up between 20 last month of 20, but I believe that's not gonna happen. So hopefully 2021 we'll launch that project. And, How long ago did you start, sir? Ano na yan, mga 1 year na mahigit. 1 year na. Marami kasi yan dyan eh. Ang dami kong pinapagawa. Lahat ng platform ng logistic, platform ng money remittance, platform ng e-commerce. Lahat yan kasi in one ano eh. Kumbaga, one platform with Integrated ng API. Yun yung ano no. Yun yung kanya magiging outcome para na sa ganun. If the time will come na I will sit down in one place, I will be having na lang one monitor or one big room for all monitor sa isang kwarto. Nyari, itong side na to, isang side na yan. Titingin ka na lang. Pupunta ka na lang sa war room, upo ka doon. Enjoy ka ng watching everybody. Everybody's control center kayo. So I will be having that in Manila, which is I'm preparing to launch. I will be having that in the province. I will be having that in America. I will be having that in Canada. That's it, siguro. If in case that I will sa Japan din. Sa Japan siguro. Paano mo dinidivide mo sir yan? Pero po, America, Canada, may ano ka pa, Philippines, etc. I mean, kaya pala lumilipad ka dito, you spend a week, 3 days, lipat ka naman balik. Hindi, ano naman kasi right now naman kasi it's more on technology driven na lahat ng management eh. So I spend time a week in both world, Asia and America. That's why kaninang umaga, alas 6 na ako natulog. I wake up 10 o'clock. I work for 2 hours and a half, and then I sleep 12:30. Nagising ako ng alas 2. Then kasi may meeting ako alas 2 pumunta sa bahay. Then we end up at 5. Then tumawag kayo. Then I have to rush up
and go to the office. And ito hanggang alas 2, alas 3, alas 4 na naman to ulit ngayon. Tomorrow is Friday. Hopefully I can sleep 8 hours. Luxury na yan. Oh yeah. And being alone dyan is really something, luxury in life. Talaga? Oh yeah, because wala nag-istorbo sa'yo na magigising. Kanina nagising lang ako sa doorbell eh. But hilaw na rin yung tulog ko nung kasi siguro nag-expect ako ng something because may kausap na. So solar nga. So, Ano yan? Are you going to put up mga solar power na station? No. Kasi yung sa bahay ko dito sa Hidden Brook. Gusto kong lagyan din ng solar katulad ng bahay ko roon sa Chino Hills. Kaya lang ibang approach ng Northern California. Na sinasabi ko sabi ko roon sa salesman, mali yung approach ng amo mo. That's not a good one. Kumbaga ginamit mo na yung roof ko. Binigyan na ninyo yung kuryente sa private sector. Like sa PG&E, then sisingilin pa ninyo ako. Kalukuhan naman siguro yun. Mas maganda siguro kung gagamitin ninyo yung roof ko, libre ninyo yung gamit ko, or magbabayad ako ng konti, and then yung ma-generate kong ma-generate kong kuryente, maibibigay nyo doon sa mga kapitbahay ko. Bayad ng mura. No. At least, you will be helping each other. Kasi kung ako yun ang gagawin ko. Kasi libre yan eh. Libre yung kuryente sa araw. Ano ba? Solar eh. Hindi dagdagan ng solar panel diyan para mag-generate ka na marami. Kung ang consumption mo 5, mag-produce ka ng 10. Mag-produce ka ng 10 sa wall ko. Yung 5 sa'yo, 5 sa akin. Then singilin mo kung dati 300. Sige, singilin kita ng 100 na lang ngayon ha. Kasi dati 300 eh. Kasi kumukuha pa yung makukuha ko sa yung 5 watts. Mabibenta ko ng mabibenta ko ng 300. So kumita pa ako. Di ba? At the same time, nakakatulong ko pa sa environment in the future. Na kumbaga hindi ka gagamit ng gasolina to create a kuryente. Na kumbaga lahat ng bahay tayo Sabi ko, what kind of idea you people don't have? Bakit hindi ganun ang gagawin nyo? Lagyan nyo lahat ng solar panel yung bubong na yan. Same yan sa Pilipinas. Yan isang dapat pinupos ng gobyerno. Lahat ng may matitinong bubong. Lagyan natin ng yan para ibigay natin. Kasi sinasabi, mahal-mahal ang binibili ng kuryente. Ang mahal ng Meralco, mahal ang binibili. Kung di ba naman sila luko-luko, bakit hindi na tayuan ng maayos sa bubong dyan? O sige, may bubong ka maayos. Sige, tayuan ko ng solar yan ha. Mag-invest kayo sa solar. And then let that houses produce electricity para ibalik mo sa grid. Kasi may store naman yun eh. Kung ang bahay ko sa Las Piñas nag-produce ng let's say 15,000 watts. O 15 watts na lang. Ang consumption ko 5 watts lang. O sa iyo, yes, akin ang 5. Kung nagbabayad ako ng let's say 6,000 naman. O sige. Total, ginamit ko yung bubong mo. Yung 6,000 mo, bayad ka na lang ng ng 3. Di salamat, 3,000. Because the 3,000 times 12. That's what? 36,000 din yun. That's 3,600. 36,000, yes. No, 300. No, tama. 36,000. 36,000 a year. Yeah. Biro mo yun, masip mo. Kung may nag-aaral ka ng isang nurse dyan, ang tuition niya 35, di kumita ka pa may natira ka pang may natira ka pang 1,000 pesos at may nakapagpaaral ka ng nurse. Na simple mathematics. Hindi ko alam kung gaano karaming matatalino kasi nag-iisip. Kasi ang nag-iisip sa atin puro paano si Ed. si Eddie. Paano si Ed? Si Eddie. Ang daming si Eddie. Eddie. Si Eddie. Hindi siya. Di ako. Para kang si Yormi Hindi Oo, parang nga, si Yormi sa Manila. Si Yormi si Eddie. Eddie. Si Eddie. Si Eddie. Hindi siya. Hindi siya. So anyway, sir, ano ang finally, kasi ngayon, ang isang pinag-usapan namin ni John, ang dami talaga ngayon ang nangangamba, nag-aalala sa
dahil because of the pandemya. Anong words, may mga inspiring words that you can share with them? Well, ang ano lang naman, just hold on to it, and dapat pagkasi na dapat pagkasi. Huwag mo siya magreklamo. Because again, kung wala ka ngayon, hindi ka pwede pumatay ng tao nor magnakaw ka kasi masama yun. No. Okay? At huwag yung sobra. Kumbaga, huwag mo hanapin muna yung buhay. Huwag mo muna hanapin yung buhay mo. Eh, nung araw, ganito kami. Ganong araw. Huwag yung ganon. Kung ano yung kaharap mo, yun ang buhay mo. Hindi yung buhay mo nung araw. Do not go back. Do not go back. Yeah, you can go back and kumbaga remembering what was happened. But, you know, hindi ko naman iniisip yung pinanggalingan ko na nung nanggagaling ko nung araw. Tusong-tusong ko yung isang kalahating sakong palay at the age of 8 or 10 years old, no? Para magpakiskis. Gano'n. Hindi ko naman na, kumbaga, I cannot do that anymore right now. But, if in case na, kumbaga, you know, knock on wood na, kumbaga, sabi mo, biglang tinamaan ng dilubyo na talagang, where's my house? Na talagang, tawag nito. Yung talagang, wala ka nang maano ngayon eh. Kumbaga, siyempre, pagtitiisan mo kung ano nandiyan, tiis ka muna. You do not need to really push. But again, yung cycle of life will just make rounds. Sa ngayon, yung sa babaw, sa ilalim ng konti, iikot naman pataas yan. Pag ano naman. Yun naman ang cycle ng buhay. It will never, masabi ko ha. Kung nagsisikap lang tao araw-araw, at kung yung alam lang niya yung value na tinatawag natin pa, value of money, hindi pwede maging mahirap eh. Kasi dapat walang mahirap eh. Kung ako magsasalita, dapat walang mahirap talaga eh. Kung ako lang pakikinggan ng tao, dapat walang mahirap talaga eh. Galing kasi ako sa hirap eh. Kaya nakikwento ko yun eh. Naramdaman ko yan. Na-feel ko yan. Naranasan ko yan. So kung ano man ang buhay mayroon ako ngayon, hindi ako nagnakaw. No. I just work. And just keep digging. Keep creating something. Keep creating money. Keep creating something that you can help. And at the same time, you help. You need help. You need both sides. If you help people, tell them na, kumbaga, oy, hindi puro hingi ha. Bigyan mo naman ako. Yan. At hindi ko mo nang hingi ka na hingi sa akin, you can hingi forever. No. I can only help you once, twice probably. Thrice no. Too much na yan. And if, let's say for example, if you can you make loko to me once or twice, third time no more. I will not allow you to do that. Because gago na talaga ako ron. Kasi naintindihan mo na eh. The first time that you do that, inintindi na kita. The second time that you do that, na inintindi ulit kita. The third time that you will do that, papatay na kita. Well, you know? That's Joel Longares, the straight talker, my friend. Well, sabi ko nga, Merong wisdom. yan ang sinasabi na lahat tayo may pangarap. Kung paano natin tutugisin ang ating pangarap, paano natin hahabulin na maratan natin ang ating pangarap, yun ang naiiba ang bawat isang tao. So, ikaw dyan, what can you say about that, what you have learned from Sir Joel dyan? I have learned a lot. Mali yung nasa libro. Hindi naman. Hindi ko kaya yung baban natin ni Sir Joel. I have to correct you on that thing. You know, hindi naman lahat mali yun sa libro. Okay. lahat kasi na gumawa ng lahat na gumawa ng kwento. It is the life story of everybody yan eh. Kaya lang ang life story natin kanya-kanya. May magkakaiba. The reason being na sinasabi niyo marami kinatutunan sa akin, it's because that is my life story. That is the book that I will be written in that book. Na kung mababasahin ng tao. But again, yung nagbabasa, hindi Joel Longares. Ang nagbabasa noon si Janjan. So, yung narinig mo sa akin, ang daming puntos noon. But you cannot apply 100% sa sarili mo. Because again, yung palagi sinasabi ko, ibang muscle ko kasi ibang ano ko.
Iba Doon yung, ako sir, hindi ko kaya yun sir dahil wala tayong yung ano nun Ikaw is, yung ano nun kasi yung sinasabi ko na yung pag-iintindi at yung pinapractice, magkaiba yun eh. Kasi yung nababasa natin, magandang pakinggan yun. Hmm. But the question is, are we like them? Hmm. If we are not like them, so basically, hindi applicable sa atin. Same thing na sinasabi ko, nakatapos ka ng kurso. But that kurso, you did not practice. Kaya sinasabi ko, the best thing that people could do and focus it on, you know what? You know what is the focus na dapat na gagawin ng tao? Kung ako kung makikinig kayo sa akin at makikinig yung mga viewers, just go get the fundamentals of ABCD. Yung itusin na yan. Okay? Then, you have to be very, very strong in the numbers. Yes. Because this is the one will ruin your life, the numbers. Not the ABCD. It is the numbers that will ruin and make you become very, very successful too. Yes. The numbers. So the numbers is only 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasi pagdating dito, 1, 0 ulit yan eh. So it's only 0 to 9 ang numero. Wala yung trillion. There is no trillions number. Because whatever the end of the tunnel of that number is just 0, 0, 0, 0. But the numbers is just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So yung 1 to 9 na numero na yun, dapat mabilis tumakbo ang utak mo. Doon mo i-focus. Doon mo i-focus yung energy mo on how to be a mathematician. And you will never be wrong pagdating sa value ng pera. Kasi value ng pera, kasi pahalagahan mo lahat yung pinaghirapan mo eh. Kunyari, trabaho 12 oras. Pahalagahan mo yun if you know the numbers. Yung kinita mo, yung gagastos mo, lahat yun pahalagahan mo yun. Yung masisave mo, lahat yun pahalagahan mo yun. It is because of the numbers. Again, alalahanin nyo hapon, hindi marunong mag-English. Diba? So, huwag kayong masyadong particular dyan. Incheck, hindi marunong mag-English. So, huwag kayong masyadong mag-particular sa English. Because mag-particular kayo kung marunong kayo magsalita ng Tagalog because yun ang national language natin. Alalahanin nyo lahat ngayon, mayroong tinatawag na Translate. yes. Kasi may. See? Pindutin mo. Keep us so, Felipe. How are you, Felipe? Meksikano yun Sasabihin niyo sa English, sinasabi naman dito. So, kung ano gusto mo sabihin siya in Czech, sabihin mo lang kasi, i-translate mo naman. Nakalagay dito kasi, English, Spanish, di ba? Oo. No, see? Kung mag-English ako, mag-Spanish ako, sabihin niya sa English. Mag-English ko, sabihin niya sa Spanish. So, ganun din. Kung magtatagalog ko, sabihin niya sa Chinese. Kanya. Hindi nagkaintindihan na kayo. Why spending your time? Hindi ko naman sinabing nonsense. Pagka binula ka ng gusto sa English na nagsalita sa ng malalim na English, niloko mo. Yung sarili mo. Ba't ka magsasalita ng highfalutin eh? Pwede mo lang sabihin. Simple lang eh. Puntahan mo nga ito doon. Englishin mo na malalim. You go to. If you will not go to, I will go to. Tama ba? Those are the things na kumbaga, ginamit ng gusto ng mga oligarte. Yeah. Highfalutin. Well, in fact, yung sinasabi ko, so many summa cum laude. Siguro 90% sa kanila. Muchacho pa rin hanggang ngayon. Makinig kayo. Muchacho na what? Ang big companies. Yeah. Hello? Diba? Hey, ito hindi nakatapos ng high school. Hindi nakatapos ng high school to pero nakarating ng college. Diba?
So, ang dami kong Sa muchacho. Guzman. Eh? Oo. Hindi lang So, yun. Dami kong muchacho na matatalinong tao. Mga cum laude, mga kung ano. Why? So I'm not saying na hindi kayo mag-focus sa school. Pinag-aaral ko lahat ng mga anak ko. But again, if you go to school, focus on the numbers. Ito, na kung gusto niyo maging scientist, then practice kayo ng square root and everything. Na kung gusto niyo mag-invento ng something, sige. Yun ang focus. Hindi focus kayo dyan. Kung gusto niyo naman maging teacher ng English, din okay, mag-fluent, mag-teaching kayo ng English. Ito sa English yung focus niyo. Yun lang naman yun eh. Kung saan ang gusto mo maging expertise para sa ganun, you will be the achiever of that. Kasi kung hindi, kung lahat ay akuin mo, para kang sinasabi mo, akin ng lahat yan, pero wala akong natapos. O, di ba? Tsaka Wall Okay. At the end, ang bottom line niya, dyan, ito. Numero pa rin. Kasi ito yung bibili. Ito yung bibili. ang numero in terms of number and numero in terms of dollars earned and dollars saved. Lahat yan, numero. That number will always be your savior at the end of the day. So whatever, scientist ka, doktor ka, engineer ka, lahat, negosyante ka, numero pa rin. Sabi ko nga sir kay Jan, iba ang nagsasalita na merong talagang pinanggalingan at pinagsimulan dahil dyan. So that's why iba-iba ang ilang percent sir yung galing sa intuition mo dahil sa idea mo. 10% lang ang the rest, not even your parents hindi ka nakikinig because you had your own plans, you had your own idea. Because ako nagmamayari ng katawan ko eh. Ako nagmamayari ng katawan ko. Hindi naman sila eh. Ako may dala nito. Wala akong, yan sinasabi ko, wala akong pakialam sa sasabihin niyo. Basta hindi ko kayo sinasagasaan. Okay? Huwag niyong pilitin na sabihin sagasaan kayo kasi ayaw ko. Ayaw ko. Huwag niyong pakialaman. This is my life. Okay? Now, kung nakikita niyo nasasaktan ko kayo, remind me. Okay? So hindi ako dadaan sa inyo. Iwas lang ako. Kasi this is what I want eh. Iwasan ko yan. Kasi hindi tayo magkaintindihan. Why pushing? Hindi tayo magkakaintindihan. Di ba? Why you push? Hindi ko kayo maintindihan. Kasi kung nadidinig ko kayo at ayaw tagapin ang utak ko, talagang ayaw tagapin ang utak ko yan. Bakit? Hindi kasi ako yan. This is what I want and this is what I want. And this is what I want. Yun lang yun. And I have my own explanation of according to my vision na tinatawag. According to my dreams na tinatawag. Meron akong sarili kong katuwiran doon. At sarili ko yun. Maring para sa inyo, mali lahat yun. Mali lahat yung katuwiran ko. But this is my output. This is my output. Nakita ninyo ang output ko eh. So siguro tumama ako doon. Tama siguro yun sa akin. But then again, sa sinasabi ng even may mga people nung araw, imposible naman yung pinaggagawa ni Boss. Imposible naman lahat yan. Imposible lahat yan. Nung nasanay sila, alam mo kung ano? Putang ganda pala ng ginagawa ni Boss. Oh, sanayin mo lang sarili mo. Katulad ng sinasabi ko, dumating ako rito, kumbaga, ako sa karamihan mga gago, mga siraulo. Ang tatapang, may sariling ideas. Sabi ko, gusto nyong bumili ako ng baseball bat? Yan balos ko sa inyo. Mamili kayo. Susunod kayo o lalabas kayo. Kung hindi kayo lalabas, sumunod kayo. Kung lumabas kayo, bye, thank you. Next. Hanggang sa tumino lahat yan. O, lahat sila dati. Pag binigyan mo ng 30 boxes, reklamo na. Ngayon, pag binigyan mo ng 50, boss, wala na ba? Panis. 60, 70. Why? Because nakita nila nung lumaki ang numero, lumaki ang kita. They used to make 2,000. Nung na-achieve nila, nakikita sila ng 7,000. Shit, ganda pala. $7,000 a month? Yeah. Bakit? It is because of the push. Yung mili ka ito o trabaho? Trabaho. Sanayin mo lang sarili mo pag nasanay ka na, baliwala na yan. Kasi yun, dyan ako lumaki. Kung bakit sinasabi ko, I build like a rock, it is because 8 taon ka palang tusun-tusun mo na yung palay, you know? Hindi naman nasang katawan ko, diba? Macho ko pa rin, no? Well, talaga, that's why.
Alam mo, anyway, Sir Joel, marami tiyak ang may natutunan sa mga shinare mo sa amin. Ay kami rin mismo din dyan. Ako, matagal na tayo nagsasama, sir, but there are things that I just learned today from you. Dahil natatandaan ko but again, ganun talaga sa iyo ang buhay. Na it's now that not you have your own mind, you have your own ideas to think of. Jan, ikaw, anything Yes, to... makakailang review ako nitong ating session. Kasi ang daming learnings eh. Yun. Na ano lang naman dyan. Talaga yung galing sa School of Life sa academic school eh. Hindi kasi dyan, acceptance lang lahat yan kasi dyan. Acceptance lang kasi sa buhay natin. Sometimes, we need to know that all the time, not only once in a while, all the time, we need to accept ang pagkakamali. And we need to admit that we have the dumb things sometimes in our life. Dumb. Nga. Oh, yeah. We have that. Because nobody's perfect. So, it's okay na magkamali. But you have to learn from it. And yung pagkakamali na yun, ang tawag dyan, ka-inusintihan. No. Inusinti in a very subtle way of saying. Pasensya na po, inusinti lang. Now, in English, damdam ng konti. Oh, bit lang. Ayun, sa atin, sir, tao lang. Tao lang po. Tao lang. Subtle way of saying. So don't be scared. Don't be afraid of making a mistake. Believe me, that's heaven, dyan. Heaven ang magkamali. Yeah. Well, I understand. You will enjoy that and you will embrace yung pagkakamali na. Sarap, no? Kaya lang nabatukan ako. But batukan ka ng, hindi naman talagang pinalo ka ng baseball bat. Ikaw talaga. Kasi, sir, pasensya na sir. Tao lang, ha? So, anyways, maraming salamat po, Sir Joel. Hopefully, kailan ang dating mo sa Pilipinas, sir? Oh, may injection na raw kami in the next few weeks. Magpapa-injection muna ako. Ganyan. So, pauwi ka ngayon December, you'll be here. We'll see. But as long as I have that injection, I will fly. Ay, yung vaccine? Meron ng vaccine, sir? Yeah. Anytime. Anytime soon. Pretty soon. Yun yung 90% plus yung accurate, efficiency. 95% na. Mag-volunteer na ako. Sabi ko, volunteer. Talaga? Pakidala sa balikbayan box nyo dito sa Pilipinas. Kung madadala ko makabili lang ako sa dadaling ko pang-injection. Magkano yun, sir? Magkano yung vaccine ngayon doon sa Amerika? Libre dito, libre. Libre yata sa government. Libre dito. Libre. Hindi, sa Amerika libre. Pagdating dito, unebre kami nito, mahal dito sigurado yun. Siguro 100,000 siguro. Hopefully. Sir. Kaya, kasi pagkikitaan pa ng mga politician yan eh. sinabi mo pa. Sir, Sorry, pero ito, bato-bato sa Mas malaki calculator nila eh. Bato-bato sa langit, pero tatamaan kayo lahat. Kaya nga, sir, Kaya, remember, next year is already election mode na dito. Yeah. Ayan, Iba dyan, magagalit pa eh. Kunyari, walang yata si Longares, sinabihan niya kami. Kasi hindi siya nabigyan, kaya nagalit siya. Pero pag nabigyan mo siya, tahimik yan. Pera din to, sayang to. No? Panglaman bituka rin to. No? Well, so anyway, Sir Joel, maraming salamat po for your time and sa lahat ng ang lakbay ng buhay po ay ginawa ito ng Talakayan 3K.live para magbigay ng aral, magbigay ng mga mensahe sa mga tao mismong dumanas ng pagsubok at nagtagumpay. Kasi sabi nga ni Sir Joel, iba yung sa libro, iba yung aktual. At tayo were hearing from it from an actual experience ni Sir Joel Longares. Sabi nga niya, iba si Longares, mayabang, pero may laman. Pero at sigit sa lahat, gwapo raw. Kaya pag nagtest kayo, sabi nga ni Henry,
Sabi, boss, ang gwapo mo. Sabi ko, bakit? Meron kang hingin? At Anyway, kasama mo dyan, kasama mo dyan, dito dyan yan. kasama, Meron lang ako, kasama mo si Henry? Andyan si Henry? meron lang ako ting sasabihin sa sa program niyo. I think is that, you know, Agad. this will spread worldwide, you know. To those Filipino abroad, nakikiusap ako na, kumbaga, if ever na meron naman tayong konti, share that konti sa kapwa natin Pilipino na nasalanta ng Ruli at Ulysses sa Kabikulan, sa Marikina at doon sa Northern Luzon. Because ako personally, I pledged last week kami magkapatid na kahit paano nag-pledge kami ng 400,000 for an immediate needs of that we can share it with the people of the Philippines. And at the same time ngayon, mayroon akong programa na kumbaga half the price ang sisingilin ko sa balikbayan box na matso at saka regular, half the price. If let's say for example, the price is $90, then it is $45. But intended to Kabikulan, intended to Marikina, intended to Isabela. So sinasubsidize mo part. We as a company of Jolong and Atlas Delivery will distribute that merchandise together with DCRH para sa ganun mapapasalamatan naman ng DCRH lahat yung mga nagbigay. So ang consignee is gonna be the typhoon victims of Ruli and Ulysses in the area of Bicol. So kung saan man siyang area ng Bicol namin dadalhin ko sa Naga or whatever, basically we will be announcing kung sino yung recipient at saka yung taong magkikinabang doon. So ganun din sa Marikina, ganun din sa bandang Isabela kung saan yung nasalanta talaga ng gusto. Yun lang. So sige sir, maraming salamat. Okay, salamat sa inyong dalawa. Dito. Salamat. Salamat sir. Bye-bye. Okay, good day. Jan, out.